Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix. Yan, At ako nga pala ang inyong Tito Flick G. At ako si Numerous. At yan, may kasama tayo ngayon na pinakamabait na rapper. At ang i-welcome natin dito ngayon sa ating episode sa Hip Hop OPM. Yan, Hip-Hop OPM Podcast. Yan, nandito na naman tayo. Ito na. Pakilala mo nga Numerous. Ito na. Ayan, si Kaki na kagrupo natin sa Republican. Pero isa yan sa mga pinakamatagal na rin sa eksena. Baka di nyo alam. Pero yung mga kasabayan niya, alam na alam yan. Low-key lang kasi si Kakin no? Oo. Lagi. And sa mga hindi nakakaalam, mga kaibigan, matagal na naming kaibigan to si Kakin, aka Esong. Esong. Esong ang Ba't ba tawag namin Esong? sa kanya. Jason ba pangalan? Bakit Esong? Ano Awan ko, sakali yung tinawag sa akin Kumbaga, Jason, tinatamad yung mga tambay. Parang ginawa na lang ng Esong. Esong. Yan. Ba't hindi Jesus? Jesus kasi, tapos tinanggal yung J, Esong na ginawa. Tapos nilagyan. Basta kanila, laro lang nila. Naging apelido ko sakali yan. Esong. At marami nagtatanong, no? Kailan daw ba nagsimula si Esong sa pagrarap? Alam namin na nauna ka pa sa Republican. Oh? Nauna pa siya kay David? Hindi, nauna pa siya mag-rap bago mabuo yung Republican. Ngayon, alam na ng karamihan ng mga fans ng Republican kung paano nabuo yung Republican. Yes. Pero before mabuo yung Republican, yun ang kwentong kukunin natin. Yan. Simulan natin sa umpisa. Song, paano ka nga ba nahilig sa pagrarap? 1999? Mga ganun. 1999. Tituhin ka na ba? 1999? Nag-aaral pa lang maghugas ng plato nun. 1999? Hindi pa ako nag-rap. Nakikinig, parang nahukap pa lang ako ng rap. Parang naririnig ko mga old school na si Andrew E, ganun, Francis M. Tapos, alam ko may Ghetto Dogs na yun, mga ganun. Sa tape pa 1995 Ghetto Dogs. 1999 ako nahilig sa pag-rap. Sino ang una mong mga pinakinggan? Andrew E ako una. Andrew E tapos yung humanap ka ng pangit, tsaka yung binibirotya niya, yun. Yan, lagi kong, parang iba sa pandinig ko nung narinig ko siya, parang iba to parang iba sa music, no? Oo, kasi nagsimula ako sa mga boy band yung mga nakikinig ko ng mga boy band, mga ganun. Mga Backstreet Boys, ganun. 98 degrees. Mga ganun, Westlife, mga yan. NSYNC, mga ganun. Oo, mga NSYNC, tapos Ilan taong ka noon? 1999? 1999, mga pa lang ako 40 ka na nun. Hindi. Pwede ba malaman ang edad mo? Hindi, wag na natin Age reveal. may di ba may yun? May penalty pag nagtatanong ng edad. Ng edad. No? Basta bata pa ako noon. 40 ka na this year. Bata pa ako noon. Hindi, wala pa akong 40. Wala pa. Bata pa ako. 1999 ako nagsimula Bata pa ako noon. Ayun nga, yung mga boy band. Tapos, nag-April Boy nga ako Kinig ko April Boy. Gumagano ka rin. Hindi, seryoso. Halimbawa, yun, nababanggit mo yung ibang genre bago hip-hop. Ano yung unang kantang nakabisado mo? Unang kantang nakabisado ko, yung ni Kuya Andrew E. Hindi, bago pa ang rap. Bago pa rap, ba? The Muppets ba yun? Yung magkakapatid. Oh, Pats. Sample nga. Hindi ko Mofats? Kala ko the Muffets. I miss you like crazy. Miss you like crazy. Yeah. Komisado ko yun. Meron ako ng tape Tapos yung mga lyrics nun. So parang karamihan naman kasi ng mga never hide. Yun. I miss you like crazy mix. Yung bago ako maging hip-hop talaga, mahilig na ako sa music, makinig ng kung ano-ano. Kasi ang Pilipino kasi, di ba, pag mag-isa, malungkutin yan, senti, mga ganun. Mahilig sa mga ganun, mga mga ballad na Tagalog, mahilig ako doon. Nice. Laki ako sa mga yung mga tito ko dati kasi. Tito sa abroad. Hindi, mga tito ko talaga sa yung mga nakakasama ko. Tsaka unang barkada ko, mga matatanda na talaga. Tapos, okay. Boy pa sila. matatanda na boy pa naman, humihinga pa. Shoutout sa mga unang barkada ni Kakin. Oo, shoutout sa inyo. Yun, kaya ako nahilig sa mga ballad na kanta. Hindi pa rap, talagang kung ano yung mga sikat dati, yung mga team song nila, Wawi de Guzman, mga ganun. Kala ko mawi-wawi. Ay, yung ano tawag doon. So inabutan mo yung yung Valiente. Yung Valiente, di ba? Ito pa ako, sobra naman yun. Ilang Valiente.
Kliyente. Ay, yung Mara Clara. Napakasakit Kuya Eddie. Napakasakit. Mara Clara, no? Hindi, kasi naririnig ko naman yun talaga sa mga magulang ko din. Kasi yung mga nanay ko yun. Imelda Papin, mga ganun. Ay, So, bata ka pa lang, into music ka na talaga. yun. Sa madaling salita, na-hook up na ako sa music talaga yung mga ganun. Gusto ko yun. Lalo na yung mga tunog ng piano, mga ganun. Yung mga, kahit intro pa lang, masarap sa tenga. Lagi ako nakikinig. Talagang nakikinig ako ng music. Mahilig ako sa music. Pero, hindi, sinubukan mo rin bang kumanta? Actually, yung mga kapatid ko kasi, magagaling sila Singer. kumanta. Sila yung mga singer. Yung mga kapatid ko, yung isa, ay dalawa singer, tapos yung dalawa dancer. Mm. Yun, mga nagcha-champion talaga. Kasi nung panahon namin, yung mga ganong, ang uso nun mga sayaw-sayaw sa kalye, fiesta-fiesta. Talagang sikat sila sa Dance contest, no? mga dance contest kasi nananalo sila ng mga dance contest. Sabi ko, paano kaya maging ganun? Yung mapapahanga may maraming tao. Tapos, tinry ko din magsayaw. Tapos, yung pagkanta. Kaya ko naman, pero mga mababa-baba lang, sabi ng tatay ko. Wag na lang daw ako kumanta. Magsayaw na lang ako. Unang basher. Unang basher mo, Sinira papa mo. yung pangarap. Sabi niya, wag mo na kantahin yan. Doon mo na lang sa kapatid mo. Kasi yung kapatid ko magaling sa kanta yung mga kung ano naman sa video okay. Sa pag video okay. Siyempre, mga Pinoy, mahilig sa video okay. Tapos yun, ayun nga, nung kumakanta ako, parang hindi talaga bagay sa akin yung pagkanta. Tapos, sabi naman ng isang kapatid ko, mag-dancer na lang daw ako. Tapos tinry ko din. Nung try akong dancer, ang hirap naman, parang hindi ko alam kung paano igagalo yung mga katawan ko. Natuto ako, pero matagal. Matagal talaga siya natuto. Tapos, hindi talaga akma sa akin. Bume-vertical ka para ba? Hindi talaga ako tumatumbling. Yung mga kapatid ko talaga magagaling na dancer. Mga sikat na dancer sa Mandaluyong. Shoutout sa Dancing Machine. Yan. Dancing machine, no? Dancing machine, rhymes with washing machine, aling pasing. Aling pasing. Hindi, so yung una mong sinubukan kanta, hindi umepective. Wala may tao. Sinubukan mo naman sayaw, Oo. hindi Wala rin umepective. Wala talaga. Hindi mo ramdam. Ngayon, ano na naman yung pangatlo? Yung kanta pa rin, talagang Pinagpipilitan mo talaga Pipilitan pa rin, no? Di ka masunurin sa tatay mo. Oo. Kanta pa rin talaga. Talagang mahilig talaga ako sa kanta. Kaya kapag kumakanta ako, binabanyo ko na lang, sa banyo na lang ako kumakanta para ako lang nakakarinig. May reverb kasi dun eh. Oo, kasi may echo, di ba? Minsan tumatapat pa ako sa electric fan. Mga ganyan. Sabi nga, kantahan mo yung mga anak mo, kaya sa banyo ka kumakanta. Hindi. Yun. Dark humor! Iba pala yun. Bata pa ako. Iba pala yun. Bata pa ako noon. Okay. Mahilig talaga ako sa mga ballad, yun. Kala ko sa mga bata. Yun ang pinakauna. Ano? Sa mga bata. Balad? Kabalad. Mga ballad yun. Ayan. Kinanta. Hoy, hindi bata yun ha. Uy. Kayo talaga mga basher kayo. Yun. Oh, game! Tapos yun nga, tapos one time parang, hindi ko matandaan eh. Parang narinig ko yung yung pa-contest ni Andrew sa TV. Drive-by show. Drive-by show ba? TV yun eh. Yung Rap champion 13. Tutamax. sila Triga. Rap Olympic. Rap Olympic. Doon nagsimula. Parang narinig ko yata yung 2001 na yun. yung 2,000 yata. 2,000 oh. Oo, parang narinig ko yata ng Salbakutan. Parang, uy, iba na naman to ah. Ganun. Bilib na ako kay Andre yun, lagi ko na siyang sinusundan kung ano yung mga kanta niya, sinusundan ko, kinakabisado ko. Tapos narinig ko naman yung grupo na yun. Kasi uso dati yung mga nanggagaling na nakanta yung chorus nila, nanggagaling sa mga ballad, di ba? Dahil sa sa contest sa Itbulaga, yung Oo, Republic. ako mahilig ako sa ballad. Kaya nahukap ako sa gano'n. Okay, pwede pala yun. Kailangan ko lang kumuha ng singer tapos may kakanta. Tapos may gaganon. Paano kaya Hindi ka rin, naghahanap ka rin ng mga taga-chorus. Sa'yo pala nang galing yun. Ano yun? Ikaw pala nagpasimulo yun. Hindi. Kunin kitang chorus. Hindi. Pwede ka bang Wala mag-chorus? nga naniniwala sa akin na paano gawin yun eh. Sabi ko, parang gusto ko lang ng ganun eh. Wala talaga. Hanggang sa meron ako naging kaibigan na siya yung nag-hook up sa akin sa yung mga rap na gangsta. Sino yun? Ayun yung shoutout kay Gans. Pangalan Guns, niya. oh. Ayun, Gangstar talaga yan. Oo, Guns, oo, si Guns. Gans, oo. Tapos yung kuya niya, si Amo naman.
Guns and Ammo. Guns and Ammo. Tapos ako naman si Kaki niya. Di ba yun may Bakit na iba yung pangalan mo? Guns, Ammo. Dapat magazine, ganun. Kasi Hindi, J-Lord nga ako eh. J-Lord. J-Lord? Bakit J-Lord? Ano? Parang Lord. Parang Lord ka. Lord siya ng pag-J. J-Cole. 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 Yan. Yun, tapos yun, nung nakilala ko sila. Tapos yun, yung nakilala ko Parang may hidden meaning yung pangalan mong J-Lord. Hindi, J-Lord nga. Kaya pala may liga sa banyo. Doon ka kumakanta, kinakanta mo yung mga anak mo. Oo. Hindi, J-Lord kasi naisip ko. Parang God. Parang God kayo. Okay. O, kumbaga maangas yun. Parang maangas ka. Old gods. Old Ka, Gods, pero oh. di pa ako nagsusulat nun. Tapos yung dalawang kaibigan ko na yun, nagsusulat na sila. Tapos gumawa sila ng kanta. Unang kanta namin, ang chorus nun, yung bawal na gamot eh. Pangarap ko'y di maabot. Yeah. Gagawin Mga ganun, mo. ah. Bawal na gamot. Pero kailan yung unang-unang pagrarap mo, yung solo ka pa lang? Hindi, wala meron akong ka bang solo, ganun? group talaga ako. Group agad. ka kagad. Bago ako natutong mag-solo. Nag-solo ako nung nawala sila eh. Sa banyo ba nagsosolo ka? Madalas. Kaya pala, connected eh. Oo. Nagsosolo, J-Lord, banyo. Oo. Yung pala yan, ha? Hindi, ayun nga. Doon nga ako una. Nung kumakanta ako lang. Nung wala pa ako grupo, tinatry ko. Ako lang mag-isa. Nagbibit ako sa kamay. Nagbibit sa kamay. Hindi, sa So master mo yung pagbibit. Sa mesa. Pak, pak, pak. Master. Datang rap name mo, Master Beat. Master beat, hindi ko naisip. Sayang. Master beat. Master beat. Ah, Okay, pero yung kasi pag dati, tinuro sa akin, sundan ko lang yung huling bagsak ng palo ng kamay. Ganun. Yung pak, pak, pak. Tinuturo sa akin yun. Dapat doon ka bumagsak. Dapat dito ka bumagsak. Kaya bagsakan ko, bagsakan talaga eh. Boom bap. Oh, boom bap. Boom bap pa. Ayun. Alam mo yung unang-unang verse mo, kapisado mo pa yon. Hindi ko na maalala. Sobrang tagal na kasi. Pero paano ka natutong magsulat ng rap? Nung pinapasahan ako ng mga ng lyrics. Isa lang kasi ang composer namin sa Islam Tag eh. Anong grupo? Islam Tag Syndicate. Yun. Teka lang, Unang Islam grupo niya, Tag- Islam Tag Syndicate. Islam Tag Syndicate. Parang may event na karaan, di ba? Mga anak nila. Mga anak na yun. Mga apo-apo na yun. Guest ka doon, tapos mga apo nung kagrupo mo. Oo, nandun. Iba talaga. Minana nila yung Minana grupo. na nila. So, ang magmamana ng Republican, mga anak din natin. Malamang yun. Pero huminto kasi sila eh. Dahil kasi yan nga, yung unang kanta namin, bawal na gamot. Tapos, nakuha naman namin yung concept na yun. Kasi syempre, nasa kami, Islam area kami. Okay. Kaya Islam. Kaya Islam tag kami. Islam area kami. Nakikita namin yung mga bagay-bagay doon. Yung mga sistema doon. Doon nila nadadampot yung mga lyrics. Ganyan. So, hindi ka pa nagsusulat nun? Hindi pa, merong... Paano ka natutong magsulat? Sino ang inspiration mo? May ginaya ka bang rapper? Meron ka bang nakitang kanta na binali-bali mo lang? Hindi, wala rin akong binali eh. Hindi rin ako Basta nagkakabisado lang ako eh. Tapos tinuro sa akin yung rhyming. Paano mag-rhyme, parang tumutula daw. Marunong naman ako gumawa ng tula kasi sa school namin dati, gumagawa ako ng tula. Oo. Sabi ko na lang pala yun, tapos bibilisan lang ng konti. Doon ako natuto. Nag-ipon ako ng mga rhyme, ganyan. Anong ka-rhyme neto? Anong ka-rhyme nun? Tapos pinagdungtong-dungtong ko lang. Tapos sinabay ko dun sa beat na sinasabi nila. Doon ako natuto. Nakailang kanta yung Islam Tag? Siguro mga 5 lang. Mga 5 kanta lang. 5. Pero yung dalawa, pang champion lagi. Naging champion lagi yun. Mas marami pa kayong kanta sa Chakra, ah. Mga 5 lang ata. Oo, mga 5 kanta lang kami. Kasi hindi siya. Nagtagal siya pero yung paggawa ng kanta, mahirap kasi yung ko dati. Yung kung paano mag-record. Di nga kami nakapag-record eh. Wala kayo na record. Late na kami nakapag-record. Ang tirada namin, puro rap contest eh. Contest. So Saan yung galing Islam mga beat Tag, mo? nag-stop siya year Nag-stop yung Slam Tag mga 2002 siguro. Napalitan, Two. Stop Tag. Stop tag. Stop Tag. And then after ng Islam Tag, ang next group mo na, Republican na. Republican na. Yun lang. 2003. Paano mo nakilala Republican? Yung dalawang kagrupo kong Islam Tag, si Guns and Ammo, pinsan nila si Expo. Okay. Parang lahi talaga nila yung talented na kasi magpipinsan yun. Tapos yung si Expo, pausbong na rapper na siya. Hmm. Parang na siya, parang upgraded na siya nung dalawa.
Kasi mas bata siya. Oo. Tapos yun, nung sabi nila, hihinto na sila mag-rap, sabi ko, ako gusto ko pa eh. Parang gusto ko pa. Tapos nakausap ko si Expo, sabi niya, sige, sa amin ka na lang. Kakausapin niya daw yung kagrupo niya daw. Yung kagrupo niya pala, si Shubaldi. Si Shubaldi naman ang kagrupo. Magkasama na si Shubaldi tsaka S. Dalawa pa lang sila? Magkakasama sila sa school eh. may school na para magka-classmate yata sila. Pero ang connect ko kay Shubaldi, ang naging connection ko kay Shubaldi is si Expo. Okay. Expo, Lyrico, Kakin, Oo, Chubal. yun. Ito rin naman kami. Yun. Mm, Doon simula yun. 2003. 2003. Tagal na. Tagal nakailang panalo kayo sa contest? Sa Slam Tag? Oo. Sa Slam Tag siguro mga 10. Ay, madami yun. Dami-dami na. Pero ano lang, around Bandaluyong lang. Tapos yung ibang lugar, talo na pag ibang lugar. Uso kasi talaga dati pag dayo ka, medyo mahirapan ka manalo. Oo. Lalo na kung yung kalaban mo taga dun. Kasi kinukuha nila yung panalo sa lakas ng palakpak. Audience impact. Wala ka namang wala ka namang Mga kasama. mag-anak doon. Wala ka namang kamag-anak doon. So talo ka na. Pero malamang yan, kabisado mo yung lyrics mo sa Slam Tag ngayon. Hindi, wala na talaga. Wala na, natandaan? Wala na, alam ko. Baka may natatandaan ka, ibuga mo naman. Alam ko, natatandaan ko ito. Heto, ang 5 ulo, pinagsama, utak at papel, ang siyandata. Parang ganun lang eh. Pero, Pwede, Ay, mga unang bito ko. Bagsakan talaga. Bagsakan lang. Parang yung mga yung mga Teodorobo sa Oo. para mga ganun yun. Oo. Talagang old school yung... So, nung Republican ka na, may Expo, may Shubaldi na. May Lyrico na ba nun? Wala pa siya ngayon. So, ikaw yung So, pangatlong nauna ka? member. Oo. Pangatlo. Ako, Tsaka si Expo. si Expo, tsaka yung Shubaldi. isa, si Aragon. Si Aragon. Wala pa si Shubaldi. Shubaldi, Nandun na. Aragon, Expo, tas ako, Kaking. Sino yung Tapos, Aragon? Naglaylo yata si Slim nun, hindi ko siya inabot. Parang umexit muna yata si Slim nun. Okay. Tapos ang inabot kong grupo, Shubaldi, Aragon, tapos si Expo. Sino si Aragon? Apat kami. Yun ang Sino si Aragon? Alam ko DJ na siya ngayon eh. So, DJ Aragon. si Aragon, natatandaan ko, isa siya sa pinakaunang mga member, pinakaunang member ng Republican. Siya yung siya yung talagang sanggandikit na Expo eh. Kumbaga, tapos pangatlo nila si Shubaldi. Bakit siya nawala sa pagrarap? Alam ko may nangyari pero siguro hindi natin pwede pag-usapan. Privado. 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 Pero okay naman na sila, pero may naging ugat lang talaga ng Hindi talaga nawawala yan, mga problema. Problema sa grupo. Ayan. Ganyan. Ang Republican, ninabot ko 2005. 6? Hindi. Paano ba? 5 ba? 2006? Hindi. 5. 2005. 2005. Inabot ko ang Republican 2005 sa event nila Crazy Mix. Sa Mother. Nandun to. Ito yung pinagtitilian ng mga tao. Guwaping. Pogi, pogi talaga ni Hindi, si Crazy Mix dati. Di, Bago ko. di ako pwede pagsigawan yan. Bugulpihin tayo doon. Mr. Pogi nga siya eh. Diba? Oo. Si Mix matagal ko nang kilala ito eh. Oo. Kasabayan din eh. Ito nung time na nakilala ko kayo, wala na yung Aragon. Wala na. Kasi never ko siya nakita eh. Nawala yung Aragon. ngayon Nawala ko lang yung narinig eh. Aragon. Parang mga 2004, gano'n. hindi nyo na talaga inabot. Hindi na rin kasi siya inabot ni Lyrico eh. Alam ko nga. Hindi na siya inabot ni Lyrico. Yun lang. Si Lyrico, paano naman siya nakapasok? Kasya daw, ayun kasya din. daw kahit saan. Saan? Kasya daw kahit saan. Sa butas, dumaan daw sa butas ng karayom Paano nakapasok? Hindi, syempre sa lugar-lugar, di ba? Maraming chismoso. Islam nga Islam. Di ba? Islam area. Taga-barangka kami, di ba? Si Lyrico. Taga-private kami. Si Lyrico, taga-barangka. Tapos may mga nagchichismis na, may rapper din doon, malaglak na yun ang datingan. Parang Ganun, nagkakahamulan ba? Kumbaga, sige nga, puntahan nga natin kung magaling ba. Tapos one time, nakita namin si Lyrico, kinakanta niya yung saksi yata ni Glock 9. Sabi ko, magaling. Dalawang saksi dumarating. Kaya si Lyrico, kilala ko na siya, pero hindi ko alam na rapper pala siya.
Anong akala mo sa kanya? Akala ko ano lang siya eh. Isa lang siya sa ano ng mga ano eh. Pader. Gangster, Sa mga, gangster. sa mga gangsta dun sa barangay eh. Diba? Street signage. Oo, akala ko mga... Karatula. Akala ko isa lang siya sa mga G dun eh. Shoutout kay Lyric. Lirico, love you. No, Oo, si Lyrico. Yan, oris yan. Solid yan. Solid. Si Lirico, si Nonong. Ayan, ang payat na malaki noo. Kagrupo solid din namin. yun. Solid yun si Lyrico. Tapos yun nga, kumbaga matunog yung pangalan niya sa sa street. Lyrico, ganyan. Pinuntahan namin. Tapos Pinuntahan nyo talaga? Sinadya nyo? Oo, kasi pumunta yung si Lyrico, tapos yung si Aragon nga pala. Halos magkalugar sila eh. Kumbaga pag dumadaan pero kami. busy- Tapos one busy time lang na yung nakita pangabot. namin si Lyrico na kumakanto siya sa... Kasi uso dati yung party, di ba? Yung maglalagay ng ano, mobile sa kalye. Tapos kakanta-kanta. Nakakamiss yun, no? Yung mga Oo, yung mga ganong mobile. Parang birthday yata. Kumakanta yata si Lyrico nun. Dumarating na naman kami habang lumalalim ang gabi. Yung nakakanta ni Lyrico. Sabi ko, okay, malaglang na yung ano. Dati yung ano. Tapos binulungan ko, sinabihan ko siya, Lyrico, ba gusto mo mag-Republican? Sabi niya, sige. O sige, bukas pupunta rito si Shobagdi. Parang, Yun na yun. Dati pa, parang head na talagang ano ni Shubaldi. oo, kasi parang ganun na nangyari. Kasi nga, nung nagkausap kami ni Expo, si Shobaldi yung sinasabi niya. Okay. Sige, kausapin ko si Shobaldi. Mm. Di ba? Parang ganun na rin yung naano ko na si Shobaldi pala yata yung ano. Masusunod. Hindi, tsaka sa pagkakakilala ko kay David, may trait talaga siya ng pagiging leader. Oo. Oo. Suplado kasi yun eh. Kumbaga di mo siya pwede yun yung barkadahin kagad. Parang dati kasi nakikita ko parang si Gab ng 187 tsaka Parang Shubaldi. ganun. May Ganon. pagkakaparehas. Yung Kasi- alam mo yung trait ng mga boss na parang hindi mo talaga pwedeng bastusin. Oo. Tsaka pag nakilala mo siya, medyo talagang didistansya ka. Kumbaga magkakaroon ng limit yung lapit mo sa kanya. Okay. Hindi katulad namin pagka binarkada mo, tara nga, halika rito, inom tayo. Ganun kaagad, di ba? Shobaldi hindi. Lalo na si Dindin. Siya na siya eh, mapag ano Si siya eh. Dindin. Si Resli, no? Mapagmasid siya eh. Mapagmasid siya. Okay. Hindi, tsaka sa pagkakakilala ko kay David, wala siyang hindi naayos na problema sa Repab. Oo. Tsaka siya tsaka siya yung pinaka matalino kasi talaga sa amin eh. Kumbaga, siya yung nag-iisip eh. Siya talagang unang writer ng Repab eh. Hindi wala naman nagsusulat sa amin. Talaga siya lahat eh. Kumbaga, yung mga unang kanta namin, compose niya yun. Para makakompose niya. Yung First Love, yung Di ba yun? Labanan, Wala pa. yung Naririto na, Ayun, makakompose niya yun. Nakakompose. Labanan. pati High School Life sa kanya yun. Oo, compose. Lahat. Ano pa ba? First Love. Tapos yung Labanan, Naririto na Republican, marami na. Isa lang ating bayan. Mahal. Isa lang ang ating bayan, siya rin yun. Oo, si Shubaldi kasi yung composer talaga. Lalo na pag storytelling. Kasi pag storytelling, kailangan tugma-tugma, di ba? Hindi pwedeng sasalungat yung ibang verse. Kaya sinasuggest na ikaw na lang magsulat. Masipag magsulat si Shubaldi. Tsaka talented siya dati, magaling siya mag-drawing. Kasi siya nga nag-drawing ng logo ng Republican eh. Sa akin Batman. May siyang drawing na Batman. Oh, magaling mag-drawing si Shubaldi. Tsaka yung imagination niya talaga iba. Iba yung ano niya, yung kung paano siya mag-imagine ng character, ganun. Talagang ano siya. Talagang iniisip niya lahat. Kaya parang siya na talaga yung binasehan ng grupo. So bawat may papasok sa grupo ng Republican ang confirmation kay Ilan yun? kay Shubaldi. Then, nung nabuo na, napag-usapan na majority win. Okay. Pag gusto ni gusto ni Okay. Hindi, tsaka na kay David din ang recording din kasi. Actually, oo. Pero una. Una sa akin. Sa akin ang una, di ba? Oo nga pala, yung sa Eskinita doon, no? Oo, yung ninako yung verse. Naalala mo ba yun? Si Basil, shoutout kay Basil. Si Basil. Nakaw? Sabi ko. Kwento mo, ang kwento mo. Basil, Ano siya? yun? Labastida. Black Syndicate ba yun? Oh, Black Syndicate. Pero may mga narinig din ako mga verse ko na parang ni-spit ng ano eh. Oo. Hindi naman nawawala yun eh. Pag may narinig ka, syempre, ispit mo sa iba. Si Nono nga, di ba? Ini-spit yung So, parang ganun din nangyari. Oo, tapos yun, sabi niya, kasi nagbuo ako noon ng parang all-star, happening siyang title noon. Oh, yung Oo, may kalaban tayo nun eh. Oo. May kaaway tayo.
Oo, nadami kami sa nun eh. Saan? Sa Nag-away-away kasi sa Star Mall eh. Star Mall? Oo, Dadamay rin kami dyan. Dadamay rin Rap-rapan na kami dyan. naman eh. Oo, yun. Oo. Oo, yun. Tapos, nag-record yun si Basil. Tapos, may dala siyang lyrics eh. Sabi niya, oh yeah, record na ako. Yung verse. Napulot ko lang to eh. Ayun. Tapos, kilala ko siya eh. Matagal ko na siyang kilala. Tapos, nung naririnig kong binibitawan niya, galing mo ngayon ah. Sabi ko, ang galing mo ngayon ah. Sabi, ayos, ang ganda ng verse mo ah. Ayos ba, magagalong pa siya oh. Sige, sisave ko na. Hindi, ako engineer, di ba? Tapos kinabukasan, eto naman, nang mag-record. Okay. Yun din yung verse. Oo, dumating si Flickchi, may dalang notebook, di ba? Record na ako. Nag-record ka na, di ba? Alam mo? Tapos nung binibitawan niya na, uy, teka, bakit? Ba't parehas kayo ni Basi? Ang gala, no? Ewan ko, ninakaw yata yung notebook mo yun, oh. Hindi ko na maalala. Paano ano yun? Importante talaga sa rapper, no? Sarili mong sulat talaga. Sabi ko, parang narinig ko na to. Sabi ko yun. Tapos pinarinig ko sa'yo, di ba? Parehas sila. Sabi ko, tangina, lyrics ko to ha. Tapos yung lyrics na yun, trending yun, di ba? Yung makikilala mo ko yata. Ano yan, first verse ng Kaya Mo Ba? Yung kaya mo ba? Yun. 5 taon pa ang binilang bago nila ako natuto. Oo, yun. Naalala ko, parang parehas kayo na ano. Tapos sinabi mo na ikaw pala yung original. Binuro ko yung kanya. Hindi, big shoutout kay Basil. Napakalupit na singer Basil. niyan. May kilala rin akong ganyan eh. Mm. Lyrics naman ni Shubaldi. Oo? Sino? Si Butaro. Si Butaro. Ah, Ni-record sa ibang studio. Lyrics ni Shubaldi. Aray ko. Kaya pala nawala yung notebook ni Shubaldi sa studio. Dala niya pala. binitbit Hindi, yung kay lahat, no? Basil talaga nakasulat din eh. Tapos yung flow, parehas talaga eh. Ewan ko, paano niya nakopy yun? Hindi ko alam eh. Baka meron siyang photographic Siguro dati, memory. Yeah, ganun lang. Na-record sa cellphone yun. hindi. Talagang ganun din yung bitaw eh. Ang lupit talaga ng bitaw. Tapos nung bumitaw na siya, parehas sila na. Ano rin yung boses Paano nun, di nakuha ba? yung flow, no? Oo. Mapilantik din boses nun eh. Hindi kasi magkakaibigan sila si Leslie. Oh, hindi. Tama. Lagi akong tambay doon. So, naman. Kaya. Oo, Nirecord kaya yun, nirecord. siguro baka nirarap neto. Tapos Na-record sa cellphone nun. na-record o kaya talagang kanabisado niya din. Wala pang recording yung cellphone noon dati. Parang, paano niya nakuha yun? Yung nasa Baka sa papel. papel. Nasa papel eh. Papel yun. Hindi, mahirap tandaan yung pitik eh. Oo nga eh. no? Double time yun eh. Hindi. Hindi, talented lang talaga si Basil. Sasample Limang sana. taon na lumipas po. Natodong-todo pa siya. Oh. Ah, Tapos, pag-record ni Flick G, ganun din. 5 taon na, parehas kayo. Hindi, baka naman sobrang close yun noon dati. Hindi, close talaga kami. Ayun kasi kababata ko si Matik Basil. yun. Yun na Matik yun. yun. Matik Oo, yun. kababata ko yun. Matindi Ka-freestyle yun lang kung yun. hindi mo kilala. No? Kasi hindi mo kilala. Pero ano yun? Ang matindi nun, Time traveler na yun. paano pag may isa pang nag-record sa All-Star? Ganun din. Tatlo na. Pare-pares kayo ng verse, no? Sabi ko, iisa lang kayo ng verse ni ano. Ang kulit ng podcast na ito, mga nananahimik lo. Kaya nga eh. Dami-damay. Bata pa kasi bata days pa yun eh. Ayan. Okay. So, teka. Ayan na, nalaman na natin ang history ng ni Kakin. At kung sino ba talaga ang unang lyrics ng 5 taon ang natanton. Ang daming chismis na alam to. No? Naalala ko. Hindi, naalala ko lang kasi ako yung engineer nun eh. At syempre, papahinga muna natin ang ating mga camera. Panoorin nyo muna ang Bidyong advertisement na ito. At big shoutout syempre sa Big Daddy's Apparel. Apparel. Daddy sa parel. Okay. Bigat na kayang buhatin ng bulsa ng masa? Regasco na dahil abot kaya na at free delivery pa sa inyong mga tahanan. Kaya mga kapitbahay, ipagkalat na ang chismis dahil sa Regasco LPG, ito ang tama sa timbang. Ay, medyo nag-fast forward tayo eh. Rapper agad eh. Pero alam naman na kasi nila eh kung Talaga eh. pagiging rapper. Pero ano ba si Kakin? Anak ka ng isang... Anak ka ng Oh. Anak ka ng... So, Ano- usog ka ano dito. ba? Mix usog ka para makita ka sa white. Ano mga naging diskarte mo sa buhay? Halimbawa, paano ka maaga ka ba nagtrabaho, gano'n? Oo nga, paano ka nabubuhay dahil hindi naman nakakabuhay ng pamilya dati yung rap eh. Rap, Oh, no? hindi Wala eh. talaga. Ano mga pinagagagawa mo lalo nung sa rapper ka ganyan, na? oo. Maliban dun sa mga premyo ng rap contest, syempre hindi sapat 'yun. Ang dami nyo. Anong una mong pinagkakitaan habang nagra-rap ka na?
Dati Para ano malaman, talaga ako. para malaman din ng mga tao. Dati na- sa ano ako, nagtatrabaho ako sa bar na minamanage ng tatay ko. bar, Oo. Ano ako doon, taga-abot lang ako ng beer 150 isang gabi. Oh, taga-abot. Oo. Yung parang bubuksan mo yung beer, tapos abot mo doon sa... Ilang oras yun? Magdamag yun, pasok ka ng... Parang waiter. Oo. Ganun. Hindi siya waiter, nandun ka lang sa bar. Alas 8. Okay. Oo, hanggang alas 8 hanggang alas 5 ng umaga. Oh, tagal. Yun yung bar na yun, minamanage yun ng tatay ko. Siya yung parang pangalawang may-ari nun. So, Anong klaseng bar? turut Ayan yun. ito na yan. ayun yung yung mga uso dati. Siguro wala ka talagang sahod doon. Gusto mo lang yung manood ng mga nakikita natin sumasayaw. ng mga sumasayaw na babae. Sa Makatuwid, okay. ano ka, taga pre-taste. Hindi. Actually, nabulat niya ako doon sa Audition ano, master. Audition master. Magaling ba yan? O, tignan natin Ay. dito kung magaling yan. Hindi, ako naging normal talaga sa akin yung mga ganun, yung mga masasayalang bahagi. Nakikita ko bata pa lang ako. Kasi yung Kaya pala J. Oh. J-Lord. Kasi yung tinitira namin, yung taas, doon kami nakatira. Tapos yung baba, bar na yun. Kumbaga dadaan ka doon sa bar bago ka makapunta doon sa pinakatinutulugan namin, kung saan kami nakatira, ganun. Damn. So minsan pagdaan mo, hindi ka na nakakatuloy sa taas. Hinaharang ka na sa baba. Naarang na ako ng mga Guwapings-guwapings ka kasi kasi. mga entertainer doon. Yan na. Eh sabi, Pinaganda mo pa yung tawag ah. oh, kasi dati GRO. Agogo dance. Hindi yung mga ganun. Pero mababait naman sila. Asa iba-iba rin yung kwento ng buhay nila kung bakit sila ganun. Kumbaga, mabibigat din yung mga dahilan nila kung bakit nila ginagawa yun. Kaya yung iba, minsan doon ko nakukuha yung experience. Tsaka, kailangan ba sabihin dito yun? Oo. Ano? Hindi, tsaka ano yan eh, kwento ng kahirapan din talaga eh. Oo. Siyempre, iba-iba tayo ng dinadana sa buhay. Merong mas mabigat sa'yo, merong pinakamabigat, merong okay lang din naman. So, natural yan. Alam ng mga tao yan na may mga ganong klaseng komunidad. Oo, doon ako nabuhay. Tapos yung mga nagtatrabaho na babae doon, ayun nagbibigay ng baon sa akin kasi pagising ko, uwian na nila eh. Diba? Diba, bising alas 5, papasok na ako ng eskwelahan. Pipila yun sila, pila na kayo, kasi sa akin, ganyan. Swerte mo naman, nakabaon ka na, may baon ka pa. Baon na baon. Baon. Hindi naman sa pag-ano, nung bata-bata ako, malakas ang dating ko sa mga kumbaga, binibigyan talaga ako 20. Nakaka 250 ako, baon ko araw-araw. Siyempre sila. Malaki pa sa sahod mo, no? Oo, sasagat. Saan mo 150? Binibigay sa'yo ng mga GRO, 250. Hindi kasi marami sila. Tapos bibigyan nila ako tip. Kinakaya mo naman ng rami. Ang dami. Hindi, wala. Marami. Kinakaya mo. Hindi, sa mundong yun, natural lang talaga siya eh. Kumbaga normal na talaga siya. Normalism. Kumbaga, parang feeling ko, parang normal lang talaga siya. Ganun pala yun, parang normal lang yun. Hindi Yung siya. pag inabot ka, tara nga, ganon. Parang ganun. So, nagno-normalan Bata, kayo. hindi. Doon na uso yung normalan. Normalan yun. Bata pa ako dun, naalala ko nga, parang ihi pa yata eh. Ihi pa lang. Parang ihi pa yun. Parang gano'n eh. Wala ka pa. Bata pa ako. Tapos sila Kinikilig ng walang lumalabas. Oo, parang ganun. Parang nanginginig ka na ewan. Actually, akala nila sa ano lang yung rape, di ba? Ito song, ito, teka. So, Na-rape din ako eh. Na-rape ka. Na-rape din ako. Bata pa ako nun, chod. Irereklamo Babae? natin yan. Babae. Swerte mo naman. Oo. Pero pwede pala yun. Hindi, nangyayari yun ha. Siyempre, di ba? Pag bata ka, tapos mas maedad sa'yo, di ba? Oo. Tapos minumolestya ka. Rape yun. Ba't di ka nagreklamo? Di ba? Gusto mo rin eh. Hindi, masarap eh. Hindi. Pwede ba ikaw gumagalaw pero ayaw mo? Hindi, parang nandun yung takot ko, siyempre. Okay. Takot ako to. Parang bago sa mundo ko to. Ba't kinagalaw niya yung buntot ko? Shit, ba't mo kayo nahalikan? Pero kung baliktad yung yung gender, malaking na. problem yun. Malaking Hindi, problem. babae. Grabe ka na. So, ilan body counts mo?
Hindi ka na mabilang. Mga nasa 80, gano'n. Pinakamabait na rapper. Kala ko ba mabait na rapper? Pinakamabait na rapper to. Hindi, wala pa yun. Siyempre, bago ka maging mabait, Okay, magpapagong buhay ka muna eh. Masama Okay, okay. muna. Masama ka muna eh. Hindi ako masama noon. Talagang sobrang dami lang. Yung pinamula, Lapitin. Ilan nga sa tingin mo lang? yung tinitiran ko, yung tinatambayan ko. Tinitiran mo. Yung tinitira mo, tinitira ka. talaga. Tinitirahan mo. Isa lang. Diba yung tinutuloy? Yung tinutulo, ano? Yung tinutuluyan. Tinutuluyan. Tinuluyan mo. Grabe. Diba? Hindi ko kaya yung mga environment ba ba? Yung Hindi, sa tingin mo, ilan nga body counts mo, Song? ako. 80, gano'n, 100. Hindi, wala. Wala pa. 50. Wala pa. Walang ganun. May ganun tanong ba? Hindi, First time. walang ganun. Basta doon ako na Namulat. namulat. Doon ka Namulat na sa virginan. Actually. Namulat sa buklat na. Yun yung unang buklat mo ng pahina. Hindi kasi, nakikita ko yun, bata pa ako eh. Ba't kaya Unang buklat ng Bakit? bahina. nakaka-question. Pagbuklat, panghina. Tapos nakikita mo pa sila, di ba? Mga nagsasayaw, tapos wala silang Nagsasayaw, ikaw nagsasayaw. Wala silang Nagsasaya. Sakso, di ba? Ganun, di ba? Oh, Pinakamabait na rapper. tapos yung ano, Wawa sa'yo. hindi naman ako yung, di ba? Hindi naman ako yung nag-uumpisa eh. Wala ka namang, Oy, walang mabait agad sa umpisa. Lahat yan matututunan mo muna. Oo. Ngayon, pag natutunan mo, syempre iiwasan mo na. oo, hindi mo naman maiintindihan yan sa bagay pag di mo naranasan eh. Tsaka bata pa siya nun eh. Di ba? Kailangan maranasan mo para maintindihan mo. Ayun, para lang yun yung parang ano ko. So yun yung parang first pinagkukunan mo. Oo, tapos, kasi nga ayaw ko nga mag-aaral eh. Yung tatay ko, sabi niya, sige, dito ka na lang, mag-ano ka, trabaho ka dyan. Okay. Tatay ko nagtatrabaho sa akin doon. Doon ako nagtatrabaho. Tapos, eto na, edi nagra-rap ka na. Yung, nung nagra-rap ka na, nandun pa rin ba yung bar ng airpot mo? Oo, nandun pa din. Nandun pa rin talaga Pa-event siya. tayo dun. Hindi, Ba't di mo kami dinadala dun? Hindi, wala na. Solo mo lang. Ano na. Sinosolo mo lang. Wala pa kayo noon, tsaka Wala. wala pa kayo noon, tsaka bata pa talaga ako noon. Bata pa rin ako noon. No, wala pa kayo noon. Pero nag-rap na ako. Pero sa pagkakaalala mo, bukas pa yun hanggang ngayon. Ano na siya ngayon eh? Dunkin Donuts na yata siya. Ay, iba na. Ayun eh, iba na. Yung tapat nung sa Bonnie, Bonnie Up. Okay. Dati dalawa pa nga yun eh, isa sa kabilang street. Basta maraming ganun dati. Edi ang yaman pala ng pamilya nyo, Song. Hindi, actually, yung tatay ko lang yung nagmamanage yun. Walang problema sa pera, ganun. Siyempre, kung ano yung gusto namin, na kukuha namin. Kasi tatay ko nga, yung nag-ano eh, di ba? Kumbaga, siya yung ano dun eh. Pinaka-lord dun eh. Pinaka-lord ng ano dun. J-Lord. Siya yung J-Lord. Kumbaga, hawak niya yun mula lahat ng nandun, pati mga waiter. So, pangalawang may-ari siya nun. Parang Yan pala ang ano mo, ang parang kung saan ka Kinagis namulat, ganyan. Oo, natuto rin ako magtrabaho ng iba kasi yung mga kaibigan ko nagtatrabaho. Nung ano ka na, nung nagrarap ka na, ano, halimbawa, gusto mo maitawid yung pagrarap mo, ano yung pinaka pinagkukunan mo? Ayun na naman, sa mga tropa naman, yung mga catering, ganun. Nag-construction din ako Pero marakit-rakit ka. Rumarakit-rakit din ako, tatrapo saan pwede kumita. Di ka sumayaw. Nag-ano nga ako eh, yung mga yung barker. Mhm. Nakikita nun ah. Yung mga jeep dati. Pero hina 1,000 dun. Pero hindi lahat kayang makapala mo ka humarap ng ganun eh. Oo, hindi. Ako kasi talagang yung kinalakihan ko nga, kumbaga normal yun eh. Kumbaga, pagka isa yun sa diskarte sa Pag di ka gumala, wala kang kakainin. Wala ka. Kasi ako, hindi ako umuwi sa amin eh. Paano ako kakain? Paano ako mabubuhay? Diba? Hindi ako umuwi sa amin, matigas ang ulo ko eh. Gala ako eh. Saan ka nagbabarker? Diyan sa crossing. Mga doon, biyaheng stop and shop. Sige nga, pa-sample nga, Song. Stop and shop, Pasig, sakay na. Meron pa, dalawa sa likod. Ay, sanay na sanay. Sanay ako, Pasok, gamit dinaanan ko na yan, pero hindi ako hilap sa pera kung uuwi ako. Pero hirap ako sa pera kasi syempre, mag-isa na ako sa buhay. Kumbaga, kailangan ko ng dumiskarte. Doon sa lugar na tinatambayan ko, pag batu-batugan ko doon, wala ka doon. Wala talaga. Wala kang lalamunin doon. Kumbaga, Siguro karaniwan talaga yun sa sa Islam. sa Islam area talaga yung mga diskarte. Pero yung gumawa ng... Mas mainam yun kaysa magnakaw. Actually, naging okay, pero hindi nakaw Parang lang? lookout. Hold up. Pinakamabait na rapper. Mabait na rapper. Hindi.
Hindi ko alam na ano. Hindi mo alam na magnanakaw. Hindi ko alam na nakaw. Kasi nga, yung mga barkada. Kasi nga, yung mga barkada ko nga, di ba? Lookout ka. Yung mga barkada ko, matatanda na. Siguro, daisy lang ako. Tapos sila, mga 30 na. Ganun. Tapos sabi sa akin, sumama ka sa akin. Ganyan. Racket. Oo. Tapos pumalakpak ka lang pag ano. Ganun sabi niya ganun. Di ba pag magpapanggap na kalapate? Pag Oo, nilalakad? parang ganun. Parang tapos yun pala, parang meron yata silang niluluuban. Tapos nandun ako sa kanto. Parang ganun. Puntahan ko lang daw sila pag may parating. Ayun, yun yung pinaka. Tapos isang beses lang yun. Ano yan, nagbibigay sila ng ano? Binibigyan na lang akong pera. Baby, pag ako ano yung makuha nila, ganun. Sapatos. Sakay nagnakaw. Uy, hindi ako kasama doon. Wala, lookout ka eh. Hindi, Accessory hindi ka. ko nga alam. Hindi ko nga alam, di ba? Kumbaga, parang pinabantayan lang sa akin eh. Wala nga akong alam eh, di ba? Pinakamabait na rapper mo. Di ba? Wala nga ako alam dun. Kumbaga, nalaman ko lang talaga sobrang late na nun. Sobrang late na. Ano pa man naging racket mo? Yun. Hindi, may mas malalim pa dyan eh. Ayun. Ano eh? Mga bagay-bagay. Marami akong ano eh. Basta mga naging barkada ko kasi mga nagbabasura, ganun. Basta street talaga siya. Kung ano yung kinikita, ganun. Kumbaga, yung lugar nyo, Mandaluyong, Tondo, yan yung mga lugar na, Dun. pag nakatira ka dati dyan, or nakatira ka dyan, di talaga mawawala yan. Oo, kainan ng buhay dun eh. Kasi, I mean, dati. Dati. Talamak yan, talamak yan. Usong-uso kasi talaga yan yung mga, yung mga ganong racket dati. Pero nung nag-rap ka na, nandiyan ka pa rin sa mga racket mo na yan. Pero di ba, para ako kasi nung nagsimula ako mag-rap, pag karaniwan na nakikilala kong rapper, galing talaga sa slum area. Oo. Galing talaga. Karamihan dyan ng mga magaling. As in talagang... Kaya nga, kadalasan ng lyrics nila talagang totoo, di ba? Kumbaga, realidad yung mga nangyayari na sinasabi nila eh. Kumbaga, yun nararamdaman nila eh, yung himutok ng nila, puso nila eh. Pero sa mga member ng Republican, wala ka naman nakasama sa racket mo? Wala. Si Nonong, di mo nakasama. Wala naman ganun. Si Lyrico, Si Yumi, no? Nakasama niya. Lookout ka, Yums, ha? kasama ko na sila kung paano gumawa ng pera. Yun, mag-contest. Sa bagay, nung Republican, era na. Puro champion ng Republican, no? Yes, kahit kami, tinalo kami ng Republic. So, parang hindi na magtatrabaho to si Esong, no? Kasi ang daming pera ng Republican dati. Oo. Tsaka talagang iba yung doon, diba? Gusto mo yun eh. Isa doon sa dati mong ginagawa. De, tsaka kung may AdSense nun, naku po. Ang nung nakilala ko sila, parang unang-unang mga grupo ng rapper na nakita ko nakataksi. Yan, sila Mix, tsaka kayo. Mga baba ng event, mga nakataksi. Dati pag nakataksi ka, big time kayo, no? Mayaman ka na. Oo, dati. Hindi, may sponsor kasi eh. Kilala nyo na yun, shoutout sponsor natin. Si manager. Si manager. Okay. Kilala ni Mix yun. Yan. Mayaman ka na nun, di ba? Pag Taxi. Bababa ka yung rap contest, nakataksi ka, maangas ka pa magsara. Oo. Tsaka nung nakawala ako sa ganun lugar, may ganitong mundo pala na nakikita ka ng hindi ganun kahirap. So, doon na unti-unting nagbago ang buhay mo. Oo, yung pananaw ko. Kasi yung iba, dati, tatrabaho kami, parang parang saan lang mapupunta, tambay dito, ganyan, bili ganyan. Pangiinom, ganun. Alak, ganyan. Ito na yung pagpasok ng pagiging mabait mo na. Ayun na, yun. Unti-unti na. Nung naging Republican talaga ako yun sa music na talaga. So, mga kaibigan, mga ka-hip-hop OPM, Okay. iba talaga ang nagagawa ng music sa buhay ng tao. Babaguhin ka talaga. Kayang-kaya kang baguhin kahit saan ka pagaling. Kahit galing ka sa pinaka-impyernong lugar, basta natagpuan mo yung music sa puso mo. Yun ang pinakamahalagang madudulot sa iyo ng music na hindi magagawa ng kahit anong bagay na material na bagay na meron dito sa mundo. Mahiwaga talaga ang music. Tsaka nung dati, lalo na era ni Kakin siguro, Talagang yan. ang aabangan mo lang sa music, magkaroon ng album, lumabas sa TV, mapakinggan sa radyo. Yun. Ayun. May malabong mangyari yun kasi talagang kami.
Oo. Alye ka lang, maswerte ka na maimbitahan sa ano nun, sa radio station o ano man, di ba? Kaya nga nakikiusap lang kami sa mga event na baka pwede kami dyan. So, sa mga contest na sinalihan ng Republican, ano yung pinaka naaalala mong pinaka masaklap at pinaka masaya? Una tayo sa pinaka Masaklap mo. Masaya muna. Sige, masaya Masaya muna. muna. Yung pinaka masaklap din kasi yun parang parehas lang Contest yan, contest. Oo, contest siya. Yung natalo nga kami, tapos hinabol kami ng mga ng mga tambay. Uso-uso kasi yung tambay. Ano masaya? Hindi, masaya kasi nga, yung after nun, nalagpasan natin yun, tawan-tawa kami. Kasi, Okay. yung mga moment doon na si Lirico nagpapahinga pag malayo na, tapos pag malapit na, tatakbo ulit. Pag naaalala namin, masaya siya. I mean masaya. Malaki yung premyo, gano'n. Di, wala naman masyadong malaki dati. Pinakamalaki na yung 5K yata. 5K, 5K, 3K. pinakamalaki na Oo, yun. tama. Di naman maabot na 10 eh. So yung pinakamasaklap is yung Yun, yung natalong... tapos babanatan kayo ng mga tao. upakan ka pa ng Pinakamasaya, pag nananalo ka na, tapos nakauwi ka na safe. Oo, yun. Yung trophy. Tapos, actually, wala nga sa amin yung pera. Kumbaga, nag-aagaw kami sa trophy. Hindi, sa amin yan. Oo. Akin muna. Parang ganun. Kasi parang kumbaga, yung pinakakatibayan mo. Oo. Diba? Paano hatian nyo ng premyo? Pantay-pantay? Oo, pantay-pantay kami. Kung minsan, tinatago namin, kasi nga, balak namin magbuo ng recording, inipon namin yung mga panalo namin hanggang sa, may pwesto si Shobaldi. Oo nga. So, doon nag-ambag-ambag kami doon sa gamit. Para mabuo yun. Di, tsaka natatandaan ko, ano yun, election yun, di ba? Puro jingle. Oo, mga jingle, mga ganun. Alam ko, dalawa kami yata ni David na bumili noon sa Raon. Yung gamit ng Republican na pang-recording sa mga hit song. C1, tatlo tayo nung bumili. Ay, tatlo pala tayo. Ano pa Ako lang yun? nagturo kay David noon eh. Hindi, pero Raon. ano pa lang sa yun? C1, sa Parang C1. dynamic mic pa lang yun. Hindi, Inabot ko yun. condenser na yun. C1. Condenser. Hindi, ako inabot ko yung dynamic. CO1 Ay, yun. dynamic. CO1. Hindi kami rin. Inabot ko yung dynamic. Sa Repub din. Yung dynamic ng Kasi Repub. stacking. Oo, may stacking. Pag natikit nguso mo, may ground. Yung Shure mic. Oo. Oo. Sure, mic. Oo, yung una kay John galing. Tapos yung bumili tayo nung nagkapera na bumili ng C1, di ba? CO1 na C1 Samsung. Samsung. Oo, yun yung dami nang lumapat doon. Ako, Doon, nagsa- doon. ako, Inabot ko ako yun. nagsabi kay David noon sa Raon. Oo nga kasi wala rin kami idea kung paano siya gawin, paano siya bilhin, Oo. saan siya kukunin. Kasi wala namang online na ano eh. Tapos ang problema namin noon, di ba nakabili ng mic. Hindi namin alam na kailangan pala ng phantom power. Oo, Oo, yun, yung mga ganung bagay, no? Kasi yung una, nakarekta lang, Para nakarekta lang siya. Hindi gagana. Wala siyang dadaanan. Tapos bawal gumalaw kasi nag-ground. Pag kaya kakanta ka steady ko lang ganun. Nagkakang dadasal. Pero buti na lang, sobra yung pera na dala natin noon. Nung bumili tayo. Parang 6,000 yata yung mic, tapos 3,200. Tapos yung wire pa, di ba? Ang haba ng... 500 pa yung wire. Oo, ang mahal pa ng wire. Kulay nun. blue. Oo. Mixer yun, no? Oh, mixer. Pero na dun may sa mic, phantom power. dun sa mic na yun, nabuo lahat ng hit song eh. Sa Oo, sobrang swerte nung C1 na yun. Lahat ng hit song ng Republican, kanino ba dapat? Sobrang Kahit ano, no? ito lang Sobrang... matulin eh. Oo, sobrang classic nun. Pero quality na nun sa pandinig ko eh. Ang dami na nag-record doon na sikat na ngayon. Doon sa mic na yun. Talagang sobrang dami. Nakakanina na ba yung mic na yun? Nakiliri ko, alam ko eh. Dapat benta natin kay Boss Toyo yun. Si Lyric ko, di ginagamit eh. Kunin mo nga. Kaya nga, hindi. Marami talaga ng record doon na sikat na ngayon. Sobra. Halos lahat dinaanan yung mic na yun. Okay. Sobrang ganda ng mic na yun. So ayun, nung para nag-i-improve na yung recording, ano yun, mas lalo bang yung sipag nyo ba mas nag-apoy, gano'n? Oo, nung bago-bago yung Niretake yung- lahat ng kanta eh. Dumating. Kumbaga, wala na kaming problema kung saan kami magre-record eh. Wala na kami problema sa yung babayaran. Kasi nung binuo namin yun, wala namin din. Parang that time, tumitigil-tigil na rin kayo sa contest nun eh, no? Oo, kasi nga, hindi na kami pinapasali. Ah. Ayaw na kami pasalihin. Pag nakikita na kami, huwag na kayong mag-ano dito. Bigay nyo na sa mga bago to. Para mga ganun na nangyari. Hindi At ko saka nung panahon na yun, isa yung Republican sa mga pinakamalinaw na mixing noon. Oo, isa pa yun. Sa underground. Gumagawa kasi sa ng beats underground. yan si David. At saka partida, mali pa yung mixing natin noon. Kaya nga eh.
Pero kasi parang iba yung tunog nun eh. Kumbaga maganda yun sa panahon na yun eh. Hindi, tsaka pag naka-condenser ka kasi iba eh. Kahit wag mo nang i-mix eh, okay na yun dati, yung quality nun eh. Di ba nga dati pag narinig mo, Normalize mo lang, pag narinig mo yung double na parang hindi sabay, parang ang ganda sa pandinig, di ba? Ngayon pangit na siya, eh, di ba? Ganun dati, di ba? Kumbaga bago sa pandinig mo yun, kaya mas maganda yun. Okay. Oo. E di, ano ka nun? Ang tawag dito? Nung nakakapag-record na kayo, saan nyo nilalagay yung kanta nyo? Kasi parang wala kayong official channel eh. Wala. Kasi may mga Sa fan lang SoundClick ko. Soundclick. Ayun, Crazy Soundclick. Mix. Crazy Mix. Kaya mga Crazy Mix. Eto na yung mga Crazy Mix. Paglisan by Crazy Mix. Di CD pa nun, di ba? Oh, CD pa. Sabi kasi ni David, Mix, upload mo nga kung kahit saan na pwedeng i-upload. Oh, ganun kasi kami, nag-uutos lang eh. Oh, may YouTube ka ba? Sige, upload mo dun. Upload mo dun. Ganun. Kasi ito may mga CD dito, pamigay mo sa Sabi, jeep. may tropa ako sa shop. Sige, papal mo yun doon. Parang ganun. Pinamimigay talaga namin. Talagang pamigay siya. Yari. So gastos lang ng Sa mga CD burn sa Marikina, sa Cubao. Oh, may meeting kami. Oh, ganito gagawin natin. Bibili tayo ng CD, bibili tayo ng box. Punta tayo sa Baclaran, pili tayo ng ganyan. Tapos yun, doon na nagsisimula yun. Kumbaga talagang trabaho namin yun. Pero ang dahilan talaga namin yung music talaga. Labas pa yung kita. Kumbaga gustong-gusto lang talaga namin siya. Umingay lang. Gusto lang talaga namin siyang gawin. So ayun, kailan yung first na in-invite ang Republican para bigyan ng TF? Anong event yung kung naaalala mo? Ang naaalala ko sa At magkano yun? pinakaunang TF namin. Alam ko na sa tourna eh. Ay hindi, sa mga kalye lang. Yung mga kalye lang ba, mga kapitan. Ganun bibigyan Magkano? Dati may tour kayo Tag 200, parang ganun. Parang Tsaka saklap, meron yung no? parang mga From high school. contest, 5,000. Tapos Hindi, may kumountang sa amin. Sa yung Mandaluyong sa munisipyo ng Mandaluyong. Oo, yun. Tapos pagkain na nga lang minsan eh. Kumbaga tip, bibigyan ka na lang pagkain. Tigto 200 yun, alam ko pag kumanta kayo sa grupo. 250. Mga ganun, 250 yata. munisipyo. Sa munisipyo ng Anong Mandaluyong. event yun? Yung tuwing Pasko. Pero may budget talaga yun. May budget talaga yun. Para nung naalala ko yung pinakauna, may isa kaming kausap, parang kapitan yata yun. Yung kapitan daw, kakanta kami doon, tapos ganito, babayaran daw kami. Binayaran kami, tag 200, tapos pinakain lang kami. Tapos nalaman namin, yung binigay doon sa kausap namin, malaki pala. Tapos, Grabe, katkong nun Grabe, Ano yan Si Anong Kupitan. tawag doon? Kupitan. Hindi si Kapitan yung Ay, diba? yung Hindi pa siya. nang Kala ko si Kupitan Yung eh. kausap ni Kapitan, kausap ni kapitan. kausap sila, yung middleman. Babaga, hindi kami nakarekta, merong tulay. Yung pinakatulay, Middleman, no? yun yung kumukuha nung pinaka-budget talaga. Sino yun? Magkano? Then, nung nalaman nyo, magkano pala dapat? Malaki. Kumbaga nasa 1.5, tagwa 1.5 Dapat. kami, ganun. Damn. Oo, kumbaga talaga. Tiba-tiba, no? Tiba-tiba kami. May mga malaki gumagawa pa rin ng ganyan ngayon eh. Corruption yun corruption talaga. Talagang nalaman namin dun lang din sa isang kaibigan din niya. Kaya pala. Tapos parang utang na loob pa namin. Pero nung panahon na yun, parang wala lang sa'yo yun eh. wala lang. Kung Kasi gusto- parang di ba? Kahit napakaliit na halaga pero nakapag-rap ka, di ba? Oo, yung makaakyat ka sa Parang yung stage. isang 1.5 lang ang ipinamahagi sa inyo. So, hati-hati, no? Grabe yun. Mas malaki pala. After nun, yung campus tour na, Tapos campus tour. yung Wanderers na yata. Ayun, dun na. The Wanderers. Yun, the Wanderers. Grabe, sobrang gandang experience nung nasa campus Magkano tour ang tip Republican. nung campus 1K per head. Yun nga. Malinis. 1K malinis. Minsan may pan-taxi ka pa pag may bonus. Pag maraming estudyante na pumunta. Pero tiba-tiba din sila dun, kasi nakita ko bagbag yung dala nung nagpapa-event, di ba? Yun, malaki na yung TF niya. Kasi parang nagbabayad yata mga estudyante doon eh. May entrance, parang may entrance yun eh. Tapos lahat obligadong manood, di ba? Pero kung tutusin, maliit pa yun yung binibigay sa inyo. Na 1K. Maliit na yun, pero masaya kami nun. Masaya na kami tama. nun. Di ba? Kasi, kumbaga, saan kami lugar nakakapunta, saan kami eskwela nakakapunta. Tsaka magtataka ka, lahat ng school na puntahan namin, talagang kabisado yung mga kanta ng Republican, di ba? Naalala mo. Ano yung mga elementary ba yan? High school? High school, elementary. Halo. Sila. Puro school siya, Paranaque lahat. Puro national high school lang natin nun eh. Tapos naglalago na rin tayo, Cavite, Bulacan, dami. Batangas yung university. Cabanatuan. Anong year yan? Ako kumukontest pa ba ako niyan? Nasaan? Nasa contest. Contest ka pa. ba? 2007 yata. Yung panahon yung Romaragari tayo nun eh. Di ba? Apat na sa isang araw, di ba? Apat na gig. Apat na gig sa isang araw, tapos puro probinsya yung kasunod, di ba?
Doon na tayo natutulog sa bus, naalala mo? 2007 yun, wala pang Chakra. Oo. Doon tayo natutulog sa bus, doon na lang kami bumabawi. Ang Chakra nabuo November 2007. Oh, Siguro 2008? mga 7. 7 ba? Hindi Ang ba 8? Chakra. November 7, 2007. Ah, okay. Bali siguro ano yan, mga October. Hindi ano, Pa-January. June. Oh, wala pa. June nagsimula ang campus tour. June ba yun? Oh, June kasi pasukan eh. June, July, August. Ayan. Yan yung mga kasagsagan tumatambay tayo sa Cubao. Ano yun? 2 years contract rin, di ba? Oo. 2 years contract siya. Uy, shoutout sa Wanderers. The Wanderers. Sila ba yung contact? Wanderer. Sino nga yung contact nun? Yung DJ, si DJ Wonder ano? Woman. Oh, DJ Oots. Si DJ Oots. DJ Oots. Shoutouts kay DJ Uzi. Hindi, tsaka ano, DJ Oots, yeah. yun nga hindi namin pinoproblema yung pera nun kasi nga sobrang saya ng experience, nakakapunta ka sa bago ka lang sa music industry pero nalilibot mo na yung buong Pilipinas. Nagagawa mo na yung mga Tas- ganong oo. turo. Tapos kilalang kilala ka na mga pupuntahan mo, di ba? Pero nung una, hindi ko talaga kami pinapansin, ganyan. Pero pag kumanta na, doon na, ay sila pala yun. Yun. Kasi wala talagang mukha repab eh. Kumbaga, hindi na talaga nila. Kumbaga doon nagbunga yung mga pinapakalat na kanta talaga. Oo, yun yung bunga nung yung pagpapamigay. CD. Oo. Pero kung mag-hits ka talaga eh, para sa akin eh, no? Kumbaga, nakatadhana sa yun eh. Oo, para sa'yo talaga siguro. Baka ganun. So, ayun. Ikaw muna. Ayun. Nung ang tawag dito, may time na ang Republican 'di ba? Parang hindi naging active. May time. Ikaw nagkaroon ka ba ng halimbawa, hindi masyadong active ang buong grupo. Gumagawa ka na ba ng mga solo noon? Hindi, pag di sila active, mas lalong di ako active. Ganun ba? Pares tayo na itatanong Yan din tatanong ko eh. Pero ang nung kasi 'di ba ang kasikatan lalo na sa panahon ng CD, ng panahon ng ng mga hardware. Oo. Hindi siya permanente. Oo. Sisikat ka, malalaos Oo, ka. mawawala ka. Siyempre, ang Republican sumikat nung panahon na yon pero siyempre mawawala Humihina rin, din, humihina. Anong pinagkakaabalahan mo nung humina na yung kita ng Republican? Dota. Nung humina na yung Dota counter. Nung humina na yung nung Republican. Kasi wala na tayong mabentang CD nun eh. Wala na tayong pera eh. Wala na tayong mga channel kung ano. Hindi, tsaka wala pang AdSense nun. Wala pa. Wala pang Wala kita. pa. Kahit Spotify, wala pa. Wala, dito. kailangan ko mag-company. Company pinasukan ko. Sa printing, ganun. Yun yung matagal mong trabaho, yung printing. Parang long term siya yan kasi parang itong last year lang parang nandun ka diba? Bumabalik-balik ako doon pag wala na talaga. Okay. Pag no choice ka. Okay. Kumbaga may Pag walang gig, bumabalik ka doon. bumabalik ka doon pag wala, alam mo kailangan mo talaga, ganun. Balik ka sa mga ganun trabaho. Okay. So, hindi naman nagpagawa ng jingle yung printing company na yun. Sige. Nagpapagawa kasi kuya mo, binuburaot din ng kuya ko eh. Shoutout sa kuya mo. Kunyari sa kuya kong brown. Yan. Joke lang kaya. Yan. Kasi yung kuya ko, supervisor yun doon. Kumbaga doon ako papapasok pag wala na talaga. Kaya pasok ako dyan, bakit? Wala na ako kainin bukas eh. Pasok ka doon. Ganon. Basta ako saan may racket, punta ako sa mga kaibigan ko. Pre, meron ba tayong racket yan? Parang kwento to ng mahirap talaga ang Music. independent rap artist. Isipin mo. Lalo noon. Oo, Sikat na yung mga kanta ng Repab doon. Pero wala pa, di ba? Paano pa yung mga nagra-rap na talagang hindi napansin? Actually, putok na kami noon, pero yung pumapasok sa amin, wala talaga. Tsaka wala kasi tayo sa mainstream. Oo, panchi lang talaga, di ba? May nangyari nga dati parang kulang pamasahe ko from Cubao to Marikina. Oo. Kulang pamasahe ko tapos bad trip sa akin yung yung konduktor. Oo. Tumutugtog sa jeep, kanta ko. Parang Bad trip, no? Uy, nangyari din sa akin yun ha. Ang diskarte ko naman doon, kinakausap ko yung driver. Oo. Ang sabi ko, sir, wala talaga kasi akong pera pero kailangan ko makapunta ng gantong lugar kasi para mapagtrabaho. Talaga kinakausap ko. ang hirap talaga ilaban ng pagiging Tapos, rap artist dati. Aabangan na lang kita ulit tas para babayaran kita. Sige, puha na lang muna dyan. Buti pa kayo nagpapaalam eh. Paano? 1, 2, 3. Kami tumatakbo kami talaga ng Hindi. lyrical eh. Yung 1, 2, 3 ganun. Hindi. Para nakakatakot naman habulin sila. Oo. Hindi kasi ako yung tipo na yung konsensya. Kami kapag bumagal na. Kasi ako parang pag may nagawa akong mali, parang hindi ako nakakatulog. Ang pinakamabait na rapper na Ito na, dumating na yung kabaitan. Ito na.
Okay, dahil papunta na tayo sa ano, Sa kabaitan. Kabaitan. Sa Mandaluyong, halimbawa, may mga tropa na, halimbawa, katulad nila J-Skills, nila Butaro, sino ba mga tropa? Kapag bumababa sa Repab, hindi naman nakakarekta sa studio kay Shubaldi kasi hindi naman streets si Shubaldi. Nakikwento nila na pag may dumarating na bisita, pupunta sa Repab. Halimbawa, sa studio 'di ba may oras lang? Hanggang ano lang, 7. 7, 9. Tapos tapos sa after nun, kapag siyempre hindi na pwede kila David. Sa iyo na ang diretso. Sa akin. Nakaroll. Sa amin na dumidiretso. Like yan sila M-side, di ba? Ay, inom. Halos isang linggo yan sila M-side sa bahay. Hindi mo uwi ng bahay. Iba-ibang era dumarating sa'yo eh, no? O era nila mix. Sila Ken Magat. Ako kasi doon ako natutulog kala David kapag inabot na ako ng gabi. Sa kabilang kwarto nila, di ba? Ay, may iba ka pang bahay na tinutulugan doon Saan? Doon sa kila letter L. Kila Lovelin. Oo nga, no. Oo nga, no. Naging ano pala si yung dating, magaling din kumanta yun sila. Kaso pulis tatay nun eh. Yun yung love lines na kanta ko na pakinggan yung lyrics. Hindi, doon namin siya nakilala. Kay Lovelin. Kasi yun nga, sa Pasig, nakalaban namin sila. Kasama ko si Lovelin. Basta nakwento ko na to sa podcast yata ng episode 1 namin ni Play. Na sabi, nagtingin na pa kami ni Lyrical na dapat talaga di tayo nag-love song. Parang ganun. Yun, doon namin Tapos nakilala kapitbahay nga nila. Oo, nalapit doon sa Monday yan eh. Paano mo ba nakilala yun? Yun, nung rap contest nung nakalabang ko. Ba't ikaw na nag-interview? Oo nga, no? So yun, tinawagan niya lang kami. Kasi siya parang contestant siya sa Itsumo na pinasok din ni Basilio sa Itbulaga. Si Lovelin? Oo. Okay. Bata pa siya. Mga bata, mga 15. Okay. 15 nung naging shota ko siya, 15. Kaya ako talaga original na Big Soto ng hip-hop. Lang ako nun. 17 lang ako nun. 17, 15. Diba? Hindi pa rin Big Papi Soto. Love yun, Papi Love. Papi love. Big Soto ng hip-hop. Okay ka. Asan na ba tayo? Ayun na. Ayun na, Ay, bakit tinigil mo na lahat ng mga ginagawa mo dati na nagkumikita ka naman doon sa ibang paraan? Bakit kahit hirap na hirap ka sa pagrarap kasi mga musician wala talagang kita yan dati. Oo. Hindi ka na bumalik doon sa buhay mo dati. Kasi yung pakaramdam yung hinahabol ko eh. Pakaramdam ko doon sa music kasi iba eh. Kumbaga, parang Masaya. napakalaya ako doon. Kumbaga, Okay. wala ako sinusunod na kasino man. Yes. Wala nagmamando sa akin. Oo, tama. Hindi ka obligado gumising sa gantong oras. Kailangan, nasa sayo talaga. Walang boss, no? Wala ang boss. Kumbaga. Tapos masaya ka pa pag nakakatapos ka ng isang kanta. Parang, yun, nagawa ko to. Nagawa namin to. Ganun. Tsaka yung kita, parang bonus na lang yun eh. Kumbaga, dati kasi talagang magkaihuwalay yung kinukuhanan ko ng pera dun sa pagmumusik ko talaga. Kumbaga, hindi talaga ako nag-iisip na kumikita dun. Nakikita dun eh. Kumbaga, napakahirap, parang malayo talaga sa paningin ko yun eh. Pero iniisip mo rin yun na balang araw. Ang pangarap talaga lang namin, sumikat eh, pero hindi namin pinangarap magkapera. Kaya hindi na isabay eh. Sabi nga ng Sana pala sinabay. Hindi nasama sa sumikat, yumaman. sa law of attraction. Mali, sa law of nagtipid attraction. pa kami ng pangarap eh. Parang tinipid pa eh. Parang sumikat lang. Okay pala. Okay. Ito Nagawa lang namin pala yung gusto niya. Okay. Sikat Nagawa tayo. namin sumikat yung kasi pangarap namin tugtugin pa lang yung beat, di ba? Sigawan. Nagawa namin yun nung ba nakilala kami. Pero pag pumapasok na yung realidad ng buhay, wala na eh. Hindi na siya. Pagkakakilala ko sa'yo, sa Republican, di ba, si David ang pinaka-leader. Pero may time din na parang bumuo ka ng Ang family. Family, mga samahan, mga gano'n. Na-adapt ko kasi yun sa sa mga streets, tapos yung unang kong grupo, Slam Tag Syndicate. Kasi ang layunin ng Slam Tag Syndicate, magparami. Kumbaga magparami ng mga kaibigan, ng tropahan. Kaya nagkaroon ng Republican family. Kaya nagkaroon ng Republican family. Okay. Pala yun. Ikaw pala ang niyan. Kumbaga, mas marami kayo, mas maganda eh. Parang pa nga eh, parang wala namang official na sinasabi
Pero dahil nag-record sa Republican, Oo, correct. nagiging part na family ng na. family. Oo, magiging ano ka Saka talaga. marami kayong mga taga-chorus dati, di ba? Tsaka connection. Pagka marami kayo, mas maraming Puro connect. mga Japanese ang Kumbaga, pangalan. gagapang kayo nun eh. Ang dami mong bata nun no? Oo, madami akong naging... Si Kazu Mix. Ay, si Actually, Kazu hindi ko naman sila tinuturing yung bata-bata. Kumbaga ano lang. Kumbaga, andun yung respeto nila. Andun yung ano na, syempre ako yung pinaka... Matanda. Lagi, pag may nakakausap ko, halimbawa, yan, sila M-Site, ikaw nga, yun na, ito daw pinakamabait sa Republican. Yan na. Yun. Hindi, mahinhin kasi siya. Hindi, Oo. kasi sila yung taga-ubos ng Brea ko dun sa ano eh, Santo Niño eh. Kinukuha nila. Kukuha nila eh. Magsasara na po kayo. Ayan. Di ba? Sila yung ano eh. Extend pa. Okay lang po. Extend pa po. Dito. Kasi M-Site kasi medyo naging kaklose ko talaga kasi tumirayan dun eh. Sa inyo? Sa Monday. Ah. Oo. Di ba bumuo nga kayo ng One Love ba yun? M-Love. M-Love, One Love tuloy. One Love. One Love! Di ba di na kayo one love ng M? One Love ng M. Hindi, wala na yun eh. Matagal na issue yun. Nagkaroon na kasi ng problema. Nag-away-away yun sa simula. Natin pag-usapan yun. Kala ko yung open natin Hindi, dito. wag na. Yan natin. Yung baka mamaya mag-apoy pa ulit yun. Hindi, mga personal na ano kasi yan eh. Na Hindi ko malimutan dati sa isa studio ni Kakin yung ano eh. Na-record yung ikaw lamang siya. Yun. Oo. Si Darling. Kasi nandun kami nun sa may ano eh. Sa likod eh. Record. Tapos yung beat nila Nasty Map, no? Hmm. Beat nila Nasty Map pa yung ginamit namin. Ayun yung una-una dun eh. Yung ba ang ano nun? Pumunta nun? Si Si Darling. Kasi mga palo-palo pa siya dito eh. Nakapang PE. Okay. Nakatingin lang ako ng ganun sa pinapalo niya. Oo. Tapos bata pa pala 14. Eh, gago ta. Yan. Ayun si Darling, Oh, kasi ano eh, tinapatawag pa ng lola. Siya yung After mag-record, tumakbo eh. yung unang ano, chorus. Sana siyang mahal ko. Yan. Oo, parang ganun. Yung labyata showball din. Pero ano, sa lahat, sobrang daming chorus ng Republican eh. As in, sobrang marami. dami. Puro nga Japanese Naguunahan. nga. Puro Japanese nga yung mga Wala ka pangalan. bang, wala ba na-link sa'yo ni isa? Wala. Hindi ako tumatalo ng Republican family. Ako Patago lang. Hindi. Ako lang. Kahit, Si hindi, Kazumi. kahit patago. Hindi. Hindi, tsaka alam ko number 1 rule sa Republican, bawal talaga mag-shota, magka-grupo. Ako Tama, nagsasabi noon na bawal kayo magtaluhan. Kasi parang masisira yung ano eh. Bawa, yung magkagrupo kayo babae, tapos nag-away kayo, pati yung project yung Oo, kasi masisira. nakita nila yun sa akin eh. Di mo di mo magagalingan, di ba? Hindi kasi sipot sa ganito kasi kaaway mo, mga ganun, yun ang iniiwasan. Naging halimbawa pala talaga ako. Oo, tama. Hindi, tsaka parang kasi yung turingan niya, parang Kapatid. Kapatid. kapatid ba. Pero hindi rin natin maiwasan, nagkakainlaban eh. Di ba? Tao lang eh, di ba? Kaya ano, Sino yung nagkain laban? marami sa Republican family, kaya nga nawasak eh. Delikado talaga. Kaya nga yan. nalalaman ko lang, jowa mo yan. Magjowa kayo, tapos hiwalay na, tapos mawawala na sa Repub. Kasi nga, naghiwalay, di ba? May hinto na Alam ko may naging jowa ako nun eh. Republican eh. Nung naghiwalay kami, nawala na sa Republican eh. Kaya nga, bawal. Wala. Secret. Naging jowa ni maalis sa Repub. Kasi nga, naghiwalay na sila, masasaktan kada nakikita siya, di ba? Oo. Oo. Bawa, may naging jowa ni Bruce, mawala sa Repub. Kasi nakita siya eh, alaala, di ba? Di ba, ka-move on ba, di ba? Imagine mo lang, taluhin mo si Yumi, di ba? Di mawala rin si Yumi. Oh, di pag ba? kasi hindi kayo magkakasama sa Mag-aaway. project eh. Hindi kayo magkakasama sa project, di ba? Parang ganun, masisira yung ano. Parang totoo yung sinasabi mo. Totoo yun, di. Sa mga away-away na yan ah. No, totoo yung rule na yun kasi talagang Teleport na ako pa uwi. Hindi, ano talaga, delikado yung mga away-away na yan. away-away. Nakaka-cancel yung mga project. mahirap kasi yung No, Mix? Oo. Di, Okay, pag-uusapan naman natin yung ano. Ito, change topic. actually nakakasira talaga yan kahit sa negosyo. Oo, sa bagay. Bawa, Sa lahat din, sa lahat ng trabaho. patrabaho mo ba, naging jowa mo, di ba? Mm. Wala na. Makakasira yan sa lahat ng ano. Kumbaga, maging normal kayo dun sa isang bagay na gusto nyong palaguin. Oo nga. no. Oo. Kasi pag di kayo naging ano dun, meron kayo pag nanasa sa pag isa't isa tapos nagkasakitan kayo, wala na yung pinundar nyo, hatian na, di ba? Akin na yan, ako bumili niyan eh. Akin na yan, di ba? Wala na. Mauubos lahat.
Narinig mo, numerous. Ha? Oo. Kaya ganun, mas maganda talaga yung walang relasyon. Trabaho lang, walang personal. Trabaho lang. Pag trabaho lang. Tanggalin nyo na yung mga personal yung ano. Pag trabaho kayo, pag trabaho lang talaga. Kasi pag pinasok nyo yung ano nyo dun. At saka isa sa mga natutunan ko, mahirap din talaga katrabaho yung girlfriend. Oo, mahirap kasi Oo, pamahal ka tama, naman Flick yan G. eh. Ano ang ibig nyong sabihin? Para lahat pala tayo. Halimbawa, Tama! Para lahat pala tayo. gusto mo nang buuin to, ayaw niya, di ba? Awayin mo yun, di ba? Mahirap talaga katrabaho ng asawa. Pag hindi mo karelasyon, may ilang eh. Siyempre, parang nakakaya naman kay kuya. Sige, gawin mo na. Di ba? Pagka-relasyon mo, kumbaga, masusubay Nalilimitahan ka. Masusubay ka. Hindi mo Tapos pwedeng may ilang ka din. pagalitan, no? Kasi magbabanggaan kayo ng opinion eh. Oo, sige, okay lang yan. Sige. Pero kasi dapat ganito eh. Sobrang tapat nyo na sa isa't isa, nagkakakontrahan na kayo. Okay. Nasaan na ba tayo? Yung kanina? Yung katrabaho yung asawa. Okay. Nagkakakontrahan. Mahirap yun. Anong masasabi mo, numerous? Totoo yun. Totoo Pag yun. Decision pa lang sa oras. Pag nag-away kayo, halimbawa, Apektado yung kasi nagkaroon din ako ng partner na senior. trabaho. So pag may problema kami, may mga part na Wala. kailangan kumalma muna yung pag-aaway bago magawa yung project. Tsaka yung mood no? Yung mood. Alam mo yun. yung nandun ka na sa event, tapos bigla kayong bigla magkakaproblema. Ang hirap magtrabaho. Oo. Paano yun may guess kayo? Pero tas nag-away naniniwala pa rin ako na hindi, 'di ba sabi mo, yun yung maaaring problema yun. kayo? Pero minsan nasa tao pa rin. Kung makapili ka ng talagang Hindi. mas kalma pa sa'yo. Hindi, diba? yung babae minsan kasi makulit eh, di ba? Yun nga, bibihira makakita ng mas kalma pa sa'yo. Yun. Mas swerte ka kung ganun. Hindi, wala nang mas makakalma pa kay Esong kasi pinakamabait na rapper to eh. Oo. Paano ka hanap ng mas kalma pa sa kanya? Hindi, kalmado lang. Oo, kalmado lang. Chill lang. Ayun yung kwento natin, di ba, sa Repab, paano nakilala. Oo. Ngayon naman, mga future projects mo. Ako? Hindi, kasi, di ba parang nito ka lang ulit bumabalik. Oo. Yung as solo naman. Gumagawa ko ng hindi naman siya album, Solo kanta. parang single. 6 na kanta, ganun. Album na yun. Album na yun. EP. Mga EP, mga ganun. Gumagawa ko solo ko. Pero, inahatansya ko pa yung tunog kasi ako din ang bimix eh. May recording ka na lang. Oo, Ito na rin. nagagawa na din ako. Mm-mm. Oo, kasi mahirap pa, pupunta ka pa ng Manda, kung kanino ka pa pupunta. Ba't yung tropa natin, Sambales? Hindi kasi most pa lang kasi nahirapan na yun eh. Joke lang. Peace. Busy lang talaga si Nonong. Busy. Kasi Walang time. full para time yung trabaho niya eh. Tsaka pag may tumunog na kakaiba pa lang sa PC, ano na nangyari? Parang ganun na. Hindi, kumbaga hindi niya porte yung ganun eh. Oo, may gano'n. May para sa Parang harap. tatay mo, paano ba to? Di ba siya magpapaturo sa'yo? Kasi hindi niya alam kung paano pindutin yung telepono niya eh. Pero magaling yung tatay mo sa diskarte. Ganon. Yun. Di ba? Pero Mahusay kasi pero ibang yung tatay bagay. mo, ayaw bumili ng cellphone. Di ba? Oo. Ayaw bumili. Hindi, parang si Smag. Di ba sobrang galing ni Smag? Pero pagdating sa mga hindi daw siya techie talaga. Oo. Kanya-kanyang Same, yun eh. same. Kanya-kanyang skills eh. Di ba? Siguro Ayun. baka hindi niya porte. Kaya talagang para sa kanya yun noon pa lang inaral niya na. Bakit mo naman pinasok yung pag-mixing, pag sa sound engineer? Actually kasi ako una eh. Ako una talagang nag-ano sa Republic. May di ba? history na. Paano ka natuto nun? May history na ako nun eh. Paano ka natuto? Sinong turo? Si David din. Kasi si David nung Galing ka la John. Oo, si John. Mixing. Nanonood kami kay John kung paano siya nagmi-mix. Tapos natuto si Shubaldi, tapos ginagawa niya yun sa bahay. Kasi sa akin yung unang recording. Tapos nakikita ko lang din. Hanggang doon ako natuto. Natuto kami pareho. Kaso nga lang, mas tutok siya, tsaka mas maano yung tenga niya. Oo. Mas ano yung tenga niya eh. Ako kasi, mahilig ako sa okay na yan, pwede na yan. Mahilig ako. Shubaldi, pag ba narinig siyang, di, pangit eh. May kulang, parang ganun. Okay. Hindi siya, ba tawag doon? Parang Mitikuloso. Mitikuloso yun si David. Hindi, tsaka, perfectionist si David sa art. Sa art. Kumbaga, okay na sa'yo, pero sa kanya medyo hindi pa ano eh. Kumbaga, yung standard ng tenga niya, iba yung tenga niya. Kaya nga, Square yung tenga. Iba.
Yung kung paano siya makinig. Hindi oblong. Hindi, kung paano siya makinig. Paano makinig? Kala ko iba yung tenga niya. Kahit ka sa mga lyrics, di ba? Sa lyrics, meticuloso din si David. Minsan sinasabi naman sa akin, masyado na bang ano yung ano mo. So, kasi ano ba maganda ipalit? Tinatanong ko lang din siya, pasakit ko ulo niya. Kasi okay na sa akin yun eh. Okay na sa akin to eh. Yan, Song, palitan mo. Palitan mo na. Ano yung papalit? Ano yung papalit? Teka, mag-isip ako. Di ba? Yung para sa All-Star ng Republican, yung parang yung huli ko yata yun. Yung takbuhan ng mga puta. Ano ba yung huli ko dun? Nagtakbuhan ng mga puta ng sinugod ko sa kuta. Para mga asong nagsikalat yung ba yan? Yung uubusin ko lahat kayo, mga pagbalat kayo. Hindi ka dapat ganun yun. Para iba yata yun. Si Shobaldi yata. Sa yung All-Star? Nung huli nun. Sabi niya, All-Star ba yan? ang pangit ng huli mo. Hindi maganda yung ano. Hindi. Hindi naretso ka? Kinrangka ka? Hindi, ganun kasi talaga. Prangka siya eh. Prangka talaga si David. Tapos sabi ko, maganda ipalit. Kasi kulang sa syllables. Ganyan. O sige nga, paano ba ipapalit? Kaya gano'n ko na siya. Di siya nung nag-isip, di ba? O, di kakantayin ko na lang. Wala na akong problema. Pero natigil din yung mixing mo no? Nung lumipat kay David yung studio. Kasi mas na-focus na doon sa kanya. Tapos nung nagiwaiwalay na tayo ng bahay, bumalik ka na naman sa di ba nagtrabaho ka? Trabaho, Tapos nung nagtayo ka ng studio, anong pinagkaiba sa buhay mo nung may studio ka na ngayon kaysa dun sa nagtatrabaho ka? Mas yung nagtatrabaho ka kasi talagang obligado ka sa studio, hindi eh. Kumbaga, Hawak mo oras mo. oo, pag, kuya, may mag-record eh. Sige, mamaya na, mga takanto ka pa, di ba? Hindi ka tulad, Magkano record nun? mura lang ako yung mga sa 350 pa lang ako. Magkano? 350. Mura! Oo. Sa lahat ng mga yun, aspiring rappers dyan Chord pa lang nga. 350 lang. 350 record kesong. Pero sinasabi ko sa kanila, di pa ganun ka, yan. Kumbaga, support ako. Above average, yung pa lang yung tingin mong presyo mo sa Oo, ganun. kumbaga, kung hindi pa ako gano'n nahihirapan dun eh. Kumbaga, di ba? Pag alam ko nahihirapan na ako, tsaka tayo Okay. negotiate ng malaki. Sa'yo, Tems, magkano record sa'yo? Sa akin, 1,000. 1,000. Isang kanta. Kasi iba na yung talagang... Quality kasi yung bayaran dyan di ba? Quality. Parang hindi lang sa gamit yung inaaral din kasi. Tsaka, Yung hindi, oras. Pinagbuhusan mo ng oras. Halimbawa, yan. yan yung mga auto-tune, paano magano ng auto-tune, di ba? Hindi ko pa naman siya gamay. Parang pagtatama ng tune. Oo, ng yung key, mga... oo. yung mga Oo. Maraming walang hanggang pag-aaral yan, yung pagmi-mix, walang hanggan. Kasi paiba yun ng paiba ng Parang tunog, nakakapurol nga rin pag halimbawa isang buwan kang di nagmi-mix ng kanta. Oo. Nakakapurol yan. Sa panay ang invento mo pa. Pag may studio ka, nung napansin ko. More na naging invento ka, ibig sabihin, nagpo-proceed ka na sa panibagong Kaya nga, marami na Para matututunan. yung invento mo, kumbaga, napakagaling mo na sa para mas maganda. So ano ka na pala, rapper, recording engineer, yung pagsasayaw, cancel no? Tsaka wala. Kanta wala. Cancel. Singer. Pero Printing. hindi nila alam, ikaw ang pinakabatang lolo. Hindi. Ikaw ba? Batang lolo. Seryoso ba? Pinakabatang lolo. Hindi, akala Parang batang lolo. Akala kasi nila ako pinakabata sa... Lolo na siya Yung anak mo may anak na. May apo na? Actually. May apo Kaya na na siya. siya. Ilan taon ka nung naging lolo? Ate, pag-usapan. Gogi. Pass. Okay. Pinakamabait na rapper. Pero Lolo na. pero ito, bilang isang syempre may apo ka na. Gano kahirap itaguyod? Syempre, minsan susuportahan mo rin 'yan kahit naman hindi humingi sa yung anak mo, kusang loob kang magbibigay diyan kasi mahal mo rin yung apo mo Anong pakiramdam na meron ka ng ibang sinusuportahan maliban sa anak mo? Magkaiba kasi yung anak doon sa Huwag ka umiyak. Sa apo. Magkaiba yun Kumbaga, Ako, kami, hindi pa namin nararanasan. Hindi pa So, tanungin natin, Parang anong pinagkaiba? hindi. Yung ako kasi naging mabait akong ama sa anak ko kaya maaga siyang naging ina Parang ganun, parang minsan parang mali yung sobrang Nasobrahan mo ng sobrang bait. Hindi, ilang taong ka ba Sobra ng nung bayad. nagkaanak? Bata pa ako, 15 years old. Hindi. Maaga ka lang naging tatay. Kasi, Kaya maaga siya naging lolo. maaga naging lolo. Tin, no? Ayun, alam niyo na, bata pa yun siya. Bata pa ako. Ba't ba napunta sa lolo?
Nananahimik ako eh. Hindi nga, anong pinagkaiba? Anong pinagkaiba? Sa apo mo naman, anong ginagawa mo ngayon? Pagka may okasyon, ganyan. Yan, pinupuntahan ko kaya pinapapunta ko. Pag meron, binibigyan natin. Ganun din, parang anak. Nagbe-bless na sa'yo yung ganun. Oo. Dada nga, tawag sa dada, ganyan. Ilan taon na? Nasa 8 years old na. Eh, ang Laki laki na. na. Oh. Ang laki na. Malaki na. Lolo. Actually, ang taas ng pangarap ko doon sa anak ko dati. Yung anak ko talaga. Anak mo dati ngayon, hindi na. Syempre, kumbaga, na-disappoint ka din. Syempre, hindi naman yun yung gusto mo mangyari sa kanya. Pero wala kang magagawa eh. Nangyari na eh. Pag babae talaga eh, di ba? Nangyari yan. Kaya parang sabi ko, ganun. Hindi, tsaka iba na talaga panahon ngayon, so. Oo. Kasi nung nagbo-boyfriend pa lang siya, kinakabahan na ako. Sabi ko, mahirap na to. Kasi kilala ko sarili ko eh, pagdating sa mga ganun, di ba? Oo, alam ko yun, mga ganung galawan. Kasi galing ka na doon. Kaya hinanda ko na yung sarili ko sa mga part. Okay. Hindi na ako nabigla. Pero ang mahalaga, syempre, na itatawid pa rin kahit pa paano. Oo, ang maganda naman doon, nakapagtapos naman kasi yung anak ko, okay naman siya. Na itaguyod ko siya dun sa part na kaya niyang buhayin yung anak niya. Parang ganun. Ang mahirap kung hindi mo na turuan ng no? Oo. Tapos biglang dumating yung gano'n. Sabi ko nga sa kanya, magano ka na lang eh, mag-mayor eh. Bakit? Hindi, yung anak ko kasi makulit yun eh, sobra, basta makulit yun. Oo. Kamusta mo? Kung nanonood siya ngayon, ano sasabihin mo? Shoutout sa'yo, ganun makulit. Hindi, Kukutusan kita. kasama sa ano yan, sa pagpapalaki. Isa yan sa... Pero mabuting ano yun, mabuti. Tsaka wala talagang perfect. Walang perfect. Kahit palakihin mo kahit kompleto ka ng pera, palakihin mo ng maayos yung anak mo. Oras. Hindi pa rin ano yun. Hindi pa rin sapat yun. Wala talagang perfect. Oo, walang perfect. Yung mga sa'yo, yung mga tumitingin sa'yo sa FB, sa profile, sa bawat post mo, ngayon lang nila malalaman yung kwento mo. Kaya nga eh, kung ano kasi nilalabas mo eh. It's a trap Hindi, pala to. kakaibang experience din kasi. Oo, tsaka- Yung experience ni Esong, hindi rin naranasan ng iba. So, syempre, malalaman din nila yung, ganito pala yan. May ganyang klaseng ano pala talaga buhay. Oo, may mga likod-likod pa yung likod eh. Di ba? Tama. So, ano mga plano mo ngayon? Ako, ano lang ulit sa music. Hindi, pag-ilolo. Joke. Hindi. Ano mga plano sa music? Ngayon, gumawa lang ulit, mag-ambag. Ganun. Masaya naman ako nakakapag-ambag ako sa music eh. Sabi ko nga, gawa lang sila ng gawa ng single dahil nandyan lang yung Oo Sony. nga, kasi total, nandiyan naman si Flick, may connection na tayo para paano ipakalat siya, paano ka kumita, di ba? Siyempre. Di mo pa ba i-grab yun? Oo. Eh, gawin mo lang ng gawin. Andiyan na ngayon, andyan na eh. Kumbaga, tinusubo na sa'yo. Kumbaga sa kalye noon, nung nasa slum area ka, pag di ka kumilos, wala kang... Wala kang kain. Parang ganun din ngayon. Nganga ka, nganga. Hindi ka gumawa, wala rin. Wala kang kikitain. Mismo. Kung di ka gumagalaw, wala talaga. Nganga talaga. At saka, ito na, balik tayo dito sa pinakamabait na rapper. Kasi kami, ni Numerous, nila Crazy Mix, alam namin yung mga pinagagagawa namin nung araw. Hanggang ngayon. Pero ikaw, wala kaming Wala akong alam, nabalitaan, nabalitaan, nalaman, nakita na meron kang ganong klaseng shit, kumbaga. Oo, yun. Babae, ganon. Babae, mga masasamang gawa. Nung nakilala ka na namin sa Republican, sobrang stick to one ka talaga eh. Paano mo nagagawa yun? Oo nga. Tell me. Hindi, kasi ano eh. Parang ako ngayon, stick to one. Hindi. Ano nga ako, yun nga, yung tipong madali ako makonsensya eh. Kumbaga, pag merong, Konsensya, no? halimbawa, nalaglag yung wallet ni Numerous, tapos nakita ko, tadampos Eh, ko. 500 lang, balik ko. Babalik ko pa ba kay Numerous? Ganun ako. Hindi, tsaka takot talaga ako yung Gumawa ng masama. parang natatakot ako, nangangamba ako doon. Kasi laging, Guguluhin ng ano mo nun. kasi isip nung mo. bata ako, sinasabi ng tatay ko sa akin yun eh, na gumawa ka na ng, kahit na ikaw gawa na ng masama ka ng gawa ng masama. Basta huwag ka nang gagawa ng masama. Okay na yun, mas maigi na yun. At least, hindi ko yung lalabas na masama. Parang sa Republican, ikaw lang, dalawa lang kayo ni David pupunta sa langit. Hindi naman tayo ganung... Kasi ganun din kayo pares kayo ni David eh. Since makilala ko si David, wala na akong iba nakilalang babae na na-link sa Hindi, kanya. alam ko Pati ikaw. Alam ko kasi yung pakaramdam ng nilalamangan. Kaya ayun, hindi ako nang lalamang. Kasi yung, alam ko yung pakaramdam ng nilalamangan ka eh. Kumbaga,
Kaya hindi ako nalalamang. Kasi mararamdaman niya yung nararamdaman ko. Ayoko naman mangyari yun. Di ba? Sasaktan siya, ganun. Ayoko nang ganun yung para. Grabe, no? Kasi dati pag sinabi mong rapper, sa kalye, puro Oo. inuman, Puro babae, EA. EA. Ngayon, EA na tawag, no? Oo, peace lang, peace lang. Dati BK eh. Oo. Pero maraming, may maraming mga tukso na lumalapit sa'yo. Sobra. Doon pa lang. Paano mo naiiwasan yun? Madali lang, Nagiging tulog mo lang. kangkong bigla. Kangkong muna ako. Tulog? Itulog mo lang ako, kaya payuha mo siya. Alam mo, kasi... Tsaka ganito mag-J. Oo. Pero kung kay Mix lumapit yun, Ako. anong mangyayari? Hindi naman talaga Hindi, kasi ako- Ganun din ako. Ilan ba ang Biktima lang seats, ako. ilan pa seats ng minivan? Hindi kasi, hindi, ang iisipin mo yung may resulta kasi. Nandun ako lagi nakatingin eh. Kumbaga, ano ba resulta kapag pinatulong ko to meron akong isa. Diba? Oo nga, no. Ano ba mararamdaman? Ngayon mo na na-realize? Oo nga, no? Hindi, makinig kayo sa lahat ng mga dyan. Yan. Tsaka sa Siyempre, mga naririnig nyo rito sa Iba na yung Ipapote, panahon ngayon, mapusok ang mga tao ngayon, lalo na may SOCMED pa. Lahat nakikita mo, minsan maiinggit ka, uy, ang ganda ng nito, uy, ang ganda ng buhay na ito. Yung pinupuntahan na ito, okay oh. Ngayon, eto, makinig kayo kay Esong kung paano iwasan ang tukso. Yan, yung isipin, mga aral. isipin mo lang yung yung kumbaga, ano ba mararamdaman nung lulukohin mo. Di ba? Tapos ilagay mo yung sarili mo sa kanya pag ginawa mo yun. Eh, paano kung yaring nandyan na? Kinukulit ka na. Yung, ganun. Nangyari na ba yun? Kinukulit ka? Nandyan Actually, na. nangyayari na. Madalas, mga ganun. Personal pa nga minsan. Pero nasa utak lang kasi yun eh. Nasa utak mo lang eh. Kumbaga, pag sinabi mong di pwede, pwede. Pero pag nadala ka talaga nung yung tawag talaga ng bibigay ka talaga kasi ngayon lang naman to eh. Bukas wala na. Di ba? Oo. Pero ako iniisip ko yung yung Long term. masasagasaan ko. Kumbaga, yung habang buhay mo ba matatago yun? Oo. Hindi mo naman habang buhay matatago yun, lalabas at lalabas yun eh. Kumbaga, hindi mo, kahit sa taas, kasalanan talaga siya para sa akin. Kumbaga, iniisip ko yung may resulta ng pag nalaman, away. Diba? Pinakamabait na Iba-iba. rapper pala talaga. Wala kang balak magpastor song. Hindi! Actually, dapat. Pero hindi para sa akin siguro. Kasi nga, marami din akong naging kasalanan eh. Siyempre, ka na eh, nagbagong buhay ka na, redemption, kumbaga. Hindi lang naman ako sa babae loyal eh. Kahit sa pagiging kaibigan loyal ako eh. Oo. Ganun ako ka-loyal. Kumbaga, minsan nga kahit mali na yung kaibigan ko, nandun pa rin ako sa kanya. Kumbaga kahit di ko na Solid. gusto ginagawa niya. Tinatanggap ko Tunay ka siya pa eh. rin na kaibigan. Kumbaga, tinatanggap ko kung ano meron siya eh. Ganyan ka ba talaga? Ganyan ka na eh. Sa Republica, Gagawin pinaka-close mo si Lyrico eh. Si Lyrico, tanggap ko siya at gano'n siya, di ba? Hindi, alam ko yung sinusunod na rule ni Esong kasi may libro kami na binabasa ni Ruby Ano yan? na tungkol sa Diyos. Let Them Be ang Let them title. be. Search nyo yun, maganda yun. Let Them Be. Kasi minsan ilang tayo sa ginagawa ng mga kapwa natin. Bakit siya ganyan? Bakit sila ganyan? Dapat hindi siya ganyan. Yung kasi nagpapakonfuse sa tao eh. Dapat hindi ka ganyan. Dapat, puro dapat. Ang technique pala, let them be. Oh, yaman mo sila. Hayaan mo siya. Tapos, ipagpa-Diyos mo na lang. No. Kung Tama. hindi mo gusto yung ugali niya, Oo, kasi hindi nyo naman mapiplis yun. hindi mo naman mapiplease lahat ng tao eh. Although, kahit nga sa partner Kaya eh. tama yung sabi ni Esong nasa utak lang talaga siya, nasa sarili lang talaga siya eh. Kung halimbawa, ako, marami rin akong kilalang mga, halimbawa, yung circle na to, puro addict. Eh, ba't hindi naman ako naging addict? Yeah. Oo. Nasa utak mo lang eh. Nasa utak mo lang na, di ba? Yung mga kilala ko, puro politiko, hindi naman ako nagpolitiko. Kumbaga nasa utak mo Mga lang. kilala ko, mga babaero. Di Control naman mo ako lang naging sa babaero. sa utak mo ba? Ang ganda nga nung libro Siya na, sabi. ang ganda ng libro na binili ni Ruby. Basahin, pagtapos na kami, papayaran ko sa inyo. Nakakaano siya? Pera mo dito. Hindi, nakakawala siya ng stress. Kasi stressful lang SOCMED eh. Stressful lang mundo eh. Apektado ka lagi. Apektado ka lagi yung anxiety ng mga kabataan ngayon. Malaking factor dyan yung SOCMED kasi nakikita nila lahat na nangyayari sa mundo. Oo. Oo. Ngayon, pag nabasa mo yung libro na yun, babalik ka parang babalik ka sa 1995 na yung paligid mo lang yung nakikita mo, sarili mo lang yung iniintindi mo. Let them be. Tsaka ayaw mo maloko, pinanloloko ka, di ba? Pangit naman yun. Parang kung ayaw mong gawin sa'yo, Yung huwag mong gagawin sa iba. Golden rule. Yes. Jesus Christ and Confucius. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Ganun lang siya kadali.
Tsaka kahit ano pang ano yan, kung sino pa yan, ano ba ugali niyan, wala, ganun na siya. Kung pwede mo siya pagsabihan sa mga maliliit na bagay na dadaamal na sa malumanay na pagsasalita. Kung ayaw naman sundin, wala ka na magagawa doon. Oo nga, ang malumanay mo magsalita. No? Paano ka nakikipag-away sa ano? Pag nakikipag-away ka sa relasyon, malumanay ka pa rin ba o sumisigaw ka? Sumisigaw Minsan ako. sumisigaw din ako, pero kasi ganito yan, mga ganun lang. Pero malumanay pa rin yun ah. Oh, hindi kasi, pa rin hindi kasi nga, kapag sigawan ka ng sigawan, baga ako yan, minsan hayaan mo lang siya sabihin ko, sige. Let them be. Oo. Let them Mapapagod be, no? din yan, di ba? Marirealize niya rin na mali siya, di ba? Oh, hindi, totoo yung sinasabi mo kasi huhupa rin yan eh. Pag nahupa, pag humupa, tsaka makakapag-isip ng maayos. Oo, naalala mo pa, minura mo ako, di ba? Paalala mo, dumaganti yan, ganun. Parang, Konsensyahin mo. oo, ganun, dadaanin mo siya sa hiya. Bisa kasi yung tapang, di mo kayang sabayan yun eh. Daanin mo siya sa hiya. At saka yung tapang ng babae na may hormonal imbalance. Oo. Iba yun, pare. Iba. Oo. Ano yun? Mas matapang pa yun sa lalaking siga. Tsaka pag nakipagtalo ka, tapos mainit siya, walang patutunguhan yun eh. At saka yung babae kasi iba-iba ng hormone yan kada linggo eh. So hindi siya hindi siya stable kumbaga. Ayaw man ng babae na maging pabago-bago yung mood niya. Yun yung binibigay ng hormone na meron yung katawan niya. Kaya siguro. So para sa akin kasi bilang lalaki, dapat kabisado mo yung hormone na lumalabas sa partner mo. Para syempre, every week ka mag-a-adjust kung, halimbawa, mag-a-adjust ako ngayon, hindi ako magiging agresibo ngayon. Kasi ito yung, malapit na siyang magkaroon. Oo. May hormone na nag-i-imbalance dun sa kanya. So, muna ako ngayon, magiging mapagbigay. Oo, kasi hindi naman niya nakokontrol yan eh. Adjustment yan. So, ganun yung ginagawa ko. Parang yung sa'yo naman, mapagbigay ka buong buwan. Oo, hayaan mo siya. Lahat na, let pabayaan them mo siya. be. Oo. Let them be. Oo, bahala ka dyan. Diba? Basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa masama. Yun lang yun. Tapos. At saka ako dati nung siguro mga mid-20s ako, mataas talaga yung yung pride ko eh. Expectation. Pag tama, pag mali. Pero nung nandito na ako sa 35, 36, doon ko na-realize 35 na ka na? 36? 36 na ako. Sakala nyo 40 na ako Potongan ko kay lahat. Big Soto eh. 36. Bata pa. Oh, yung isa 24. Oh, anong nirereklamo nyo? Oo. Hoy! Mabawi. Ha? Tapos? Hindi, nasa na ba ako? Hormone. Yan, 35, Dati 36. kasi, naninindigan ako pag tama. Pag mali. Although, tama naman siya somehow sa ibang panahon. Pero, yun nga, wala talagang perfect. Kasi nga, imbalance talaga yung mundo. Oo, ganun. So, pag nanindigan ka ng tama, palagi, 24/7, mali yung buhay mo. Oo, tsaka may Magiging mga, laman ka lang ng gulo, kumbaga. Tsaka may Kasi mga lagi ka tama sa atin makikialam na sa May mga tama sa atin na mali sa iba. Oo. Parang ganun. Tsaka magiging toxic lang lalo. Tsaka ang ginagawa ko ngayon, binabasa ko muna yung situation. Tsaka ako magbibitaw ng word. Pero although minsan, hindi naman talaga tayo perfect, nakakapagbitaw tayo ng word dahil sa emotion. Pag nabigla ka, di ba? Hindi mo may iwasan yun, mabibigla ka. Kasi bigla ka nag-iinit, nagpantig yung tenga mo. Pero ngayon, yun yung dinadala ko ngayon. Kahit may dumating sa akin na mali, masakit, mag-iisip muna ako, kalma, isip, ano bang nangyari, bakit niya nasabi yun. Ngayon, kung nasabi niya yun, dahil sige, palipasin mo muna natin, tsaka tayo mag-usap. Sipin mo lang, galit siya, bukas wala na yan. Di ba? Oo. Ayun, galit siya ngayon, bukas wala na yan. Mananahimik din yan. Di ba? Ganun lang. Wala lang naman kadali yun eh. Kasi kapag nakapag-isip na sila ng ng tama, tsaka lang nila marirealize eh. Parang sarili lang nila yung nasasaktan nila eh. Huwag mo na lang sabayan. Pag ganun, huwag mo na lang sabayan. Haba mo na lang yung pasensya mo, ganun. Magtimpi ka na lang, timpiin mo na lang kahit pikot na pikong ka na, ganun, timpi ka na lang. Hayaan mo na lang siya. At ganyan po kabait ang kagrupo namin. At yon mga ka-hip-hop at doon nagtatapos ang podcast natin sa Mabait isa sa pinakamabait na na rapper na kakilala namin. Kasi ayaw namin mag-assume na siya yung pinakamabait na rapper sa buong Pilipinas.
Isa sa pinakamabait na rapper na nakilala namin. Nagsimula siya doon sa buhay niya na Pagiging masama. pagiging masama. Hindi naman masama kasi nakamulatan niya na eh. Molestia. Bali, sumabay siya sa Agos. Yes. Tapos nung nakilala niya yung music, doon nagbago ang lahat. Iba talaga nagagawa ng music sa buhay Yes. ng tao. No? Mismo. Parang way of life na rin yan. Oo, tsaka culture niya na rin talaga. So, marami tayong natutunan sa experience ni Kakin at sana meron kayong natutunan mga ka-hip-hop. Okay. At di daw na record, kaya ulit kami sa umpisa. At syempre, kung mapapansin nyo, iba-iba yung mga host ng Hip Hop OPM dahil Yes. iba-iba yan eh. Kada lugar yan eh. Oo. Pag nasa QC, nandun si Jong. Pag nasa Cavite, nandun si Source. At syempre, minsan pag libre ako, alam nyo naman, sobrang busy ng lolo nyo. Alam niyo na yan. Kasama ako at nandito tayo sa Rizal. Kasama natin si Numerous. Pasig, walang to. Pasig. Pasig. Pero Dating malapit Rizal. Dating Rizal. Somehow. Oh, saka kagabi nasa BB Clan 30th anniversary Oh, namiss concert ko nga si kami. Boss D. Oo, kasama niyo si Yun, Boss Denmark. nakausap ko ang BB Clan na mag-guest sila dito. Yun. Bago umuwi Ayun, sama. si Kuya Simon. Sama. Tara. I-podcast natin ng BB Clan, Blind Rhyme, Mad Poets. Oh, So, mga kaibigan, wala pa rin kaming outro. So, ganito na lang. Bigla na lang. mawawala.